Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Tatlong lalaki na nagkunwaring elevator repairman ang pumasok sa isang $1 trillion na korporasyon. Pero pagpasok pa lang nila, hinarang na sila ng security. Yung lalaking nasa unahan, isang tingin lang ang kailangan. Tapos binuksan niya yung lighter sa kamay niya at agad niyang hinipnotize yung security guard. Pagkatapos, naghiwalay yung tatlo sa dalawang direksyon. Yung team leader at assistant niya na nagkunwaring mga prosecutor, madaling nilapitan yung target. Sa side na to, yung hacker sa grupo, hinak yung red light system at kinontrol yung daloy, kaya nahirapan yung totoong prosecutor na makahanap ng way para tumawid. Sa side na ito, mabilis na pinakiusapan ng assistant yung target na lumabas muna para kumain. Habang paalis sila, pinag-usapan nila yung cooperation. Sa oras na to, nagsuggest si team leader Junjay ng sobrang gandang archipelago sa Mediterranean. Mabilis na natrap yung target. Yung tatlong taong may pera, naghiwa-hiwalay sa tatlong magkaibang lugar para magbakasyon. Pagkasakay ni Junjay sa eroplano, nagkunwari agad siyang playful na doktor para landiin yung flight attendant. Sabi ng flight attendant, may nagsabi raw na may mga sirena pa dito. Ayon sa legend, halos extinct na yung mga sirena at yung natitira, dito raw nagtipon. Sa oras na to, may sirena na sumisid ng malalim sa dagat, sinusundan yung kumikislap na bagay. Isang jade ring pala yun. Umahon si Cheong. Tiningnan niya yon sa ilalim ng sikat ng araw para mas malinaw. Samantala, dumating na si Junjay at mag-isa siyang umupo sa beach. Biglang umalon at yumanig ng malakas yung dagat. Yung pagputok ng bulkan, niyanig yung buong dagat at nadamay si Cheong. Buti na lang, hindi namatay si Cheong, pero inanod siya ng alon papuntang Pampang. Dahil first time ni Cheong makita yung human world, na-attract siya nang hindi sinasadya sa mga bagay na nasa harap niya. Nagulat si Cheong at tumingin siya pababa pero wala siyang nakitang buntot. Sa halip, may pares ng mahahaba, makinis at mapuputing binti. Pagtalon ni Cheong sa tubig, lumabas agad yung fishtail. Noon, nagising si Junjay at lumabas para magpahangin. Pagbalik niya sa kama para matulog ulit, nagulat siya sa isang malakas na ingay. Pumasok si Junjay sa kwarto at wala siyang nakita kundi magulong mga damit. Habang inaayos niya yung mga damit, may lumitaw na pares ng binti sa closet. Matapang na lumapit si Junjay para tingnan at nadiskubre niya na may babae doon. Nakita ni Junjay na suot niya yung paborito niyang shirt at nagalit siya. Nakita ni Cheong yon at naging defensive. Hindi napigilan ni Junjay na yugyugin si Cheong ng malakas. Nakita ni Cheong na yung nasa labas ay hometown niya. Sobrang excited siya na gusto niyang tumakbo palabas agad pero nabangga si Cheong sa salamin at nahimatay. Sinamantala ni Junjay yung pagkakataon para tumawag ng pulis at tinali si Cheong. Nung nakita ni Junjay na nakakuyom yung kamay ni Cheong, inisip niyang ninakaw ni Cheong yung gamit niya. Kaya ginamitan ni Junjay ng puwersa para maibuka at maipilit na kunin yung cherry. Bumagsak si Junjay sa kinatatayuan niya. Mabilis dumating yung pulis para isama si Cheong. Doon lang nakahinga ng maluwag si Junjay. Humiga siya sa sofa at nag-scroll sa phone niya. Pero nung nakita niya yung picture ni Cheong na suot yung jade bracelet, bigla siyang huminto. Sa daan papuntang presinto, dinala si Cheong sa isang totally ibang mundo. Mabilis na kinontak ni Junjay yung assistant niyang si Namdu at pinakiusapan si Namdu na tulungan siyang ipa-appraise yung bracelet. Samantala, nakipag-date si Junjay sa flight attendant. Habang naglalandi yung dalawa, sinend ni Namdu yung appraisal results. Hindi niya in-expect na aabot sa mahigit 6 na bilyon yung value ng bracelet. Kaya dumiretso si Junjay sa presinto para i-bail si Cheong. Ibang-iba yung attitude ni Junjay kumpara kaninang umaga. Si Junjay pa mismo yung nag-initiate na makipagkamay at mag-sorry, pero hindi naintindihan ni Cheong yung sincerity ng tao. Kukunin na sana ni Junjay yung bracelet, pero tinaas ni Cheong yung kamao niya, kaya medyo natakot si Junjay. Alam ni Junjay na hindi madaling maloko si Cheong, kaya binago niya yung plano at dinala na lang niya siya sa shopping. Pero nung sinabi ni Junjay kay Cheong na subukan yung sapatos, tinusok-tusok niya yon gamit yung dalawang kamay tapos sumayaw, parang hindi na niya kaya. Tinulungan ni Junjay isuot yung sapatos sa paa niya. Tapos gusto ni Junjay na subukan ni Cheong yung dress, pero isinuksok niya yon sa ulo niya at lumabas. Pagkakita nun, hinila agad ni Junjay si Cheong pabalik sa loob. Pagkatapos tulungan si Cheong magbihis, naramdaman niya na sobrang ganda niya talaga at gumawa siya ng mga nakakatawang bagay. Pero paglabas niya, hindi niya na makita si Junjay kahit saan. Napilitan si Cheong na mag-sightseeing mag-isa. Pagbalik ni Junjay, wala na si Cheong. Nalito siya at hinanap niya si Cheong kung saan-saan. Nung nakita ni Junjay na nakaupo siya sa isang sulok at sumisip-sip ng candy, hindi niya napigilang sermonan siya. Sunod, inaya ni Junjay si Cheong kumain. Gusto ni Cheong na diretsyong ipasok sa bibig yung kamay niya imbes na gumamit ng chopsticks. Ang dami ring kinain ni Cheong.
Kaya niyang ubusin yung 10 malalaking plato ng pagkain ng sabay-sabay. Si Chiyong, ginamit pa yung 2 kamay para hawakan yung 2 cake habang kinakain. Nung naramdaman ni Junjae na timing na, umarte na siya. Pinalitan niya yung 6 na bilyong bracelet ng isang kumikislap na stone necklace. Nung nakuha na ni Junjae yung gusto niya, niloko niya si Chiyong papunta sa mataong lugar at pinaupo niya siya dito para maghintay sa kanya. Kahit alam ni Junjae na hindi na siya babalik, inosenteng umupo si Chiyong at naghintay sa paglabas ng figure ni Junjae. Samantala, nag-impake si Junjae ng luggage para umalis papunta sa ibang lugar. Naghintay si Chiyong hanggang magsara yung shopping mall. Nagdadrive si Junjae. Nung huminto siya sa red light, naalala niya yung mga kalokohan ni Chiyong. Kahit pinalayas at napahiya si Chiyong, naghintay pa rin siya kay Junjae. Bumalik din sa wakas si Junjae at hinawakan yung kamay ni Chiyong. Kahit nagpaalam siya sa kanya, pinasakay pa rin ni Junjae si Chiyong sa kotse. Nung tinanong niya kung gusto ba niyang umuwi o sa hotel, wala na siyang magawa. Wala nang choice si Junjae kundi dalhin siya sa kwarto niya. Pagbukas ng ilaw, sobrang bongga ng lahat habang unti-unting lumilitaw. Na-overwhelm si Chiyong sa nakita niya. Habang chill lang si Junjae nanonood sa computer, biglang sumugod si Chiyong mula sa likod. Dahil first time ni Chiyong makakita ng ganung modern na computer, hinawakan niya yon at inalog-alog para tingnan kung may mahuhulog. Na-enjoy ni Chiyong i-explore yung computer at tuloy-tuloy niyang pinanood lahat ng movies na nandun. Kinaumagahan, hindi in-expect ni Junjae na magpupuyat si Chiyong buong gabi kakapanood ng movies. Kukunin sana niya ulit yung computer pero hindi pumayag si Chiyong. Sa oras na yon, tumawag si Namdo para mag-report na galit na ang Myeongdong capital at kumikilos na. Target nila si Junjae. Hindi nagdalawang isip si Junjae na ibaba yung tawag at mag-impake ng luggage. Wala pang 1 minuto, bumalik si Junjae. Dumating na yung mga gangster at hinahanap siya kung saan-saan. Nung nahanap nila yung kwarto ni Junjae at sinugod nila, timed bomb na lang yung naiwan sa loob. Habang nakahandusay yung lahat sa takot, sa kanila na-realize na peke lang pala. Nakatakas na si Junjae at si Chiyong. Sa likod nila, hinahabol sila ng mga thug. Nung tumakbo yung 2 paakyat ng building, naabutan sila. Kahit tumatakas sina Junjae at Chiyong, parang couple pa rin sila na naglalakad sa isang magandang araw. Pagkatapos nilang matakasan yung karamihan sa mga thug, bumaba sila ng hagdan pero hinarang sila ng mga reinforcement ng mga thug. Sinabi ni Junjae kay Chiyong na magtago sa isang sulok. Tapos si Junjae, mag-isa niyang binugbog yung 3 malalaking thug. Samantala, pinabagsak ni Chiyong yung buong grupo sa likod niya. Sumugod si Chiyong na parang pro-boxer. Lahat ng natutunan ni Chiyong sa computer, in-apply niya, kaya ang dali niyang i-handle isa-isa yung mga to, kaso may baril yung mga thug. Kinuha ni Junjae yung lighter para i-hypnotize sila, pero matibay yung will ng leader. Sa huli, nahuli rin si Junjae. Hindi inaasahan, hinabol sila ni Chiyong gamit ang bisikleta. Nagbike si Chiyong, mas mabilis pa kaysa sa umaandar na kotse. Nung nakita ng mga thug na hinaharangan ni Chiyong yung daan, sumugod sila, pero pinigilan sila ni Junjae. Sinagasaan ni Junjae ng kotse niya yung isang telephone booth at bumaba siya para tumakas. Nung naghabulan sila papunta sa Maze Garden, nag-umpisa silang magtaguan, parang hide and seek. Sa oras na to, nakita sina Chiyong at Junjae. Hindi nagdalawang isip si Chiyong na sumugod at paliparin sila isa-isa papunta sa langit. Tapos hinawakan ni Chiyong yung kamay ni Junjae at dinala niya siya diretso sa exit. Nagulat si Junjae at pinuri si Chiyong. Dahil nawala pareho yung card at phone ni Junjae, napilitan siyang humingi ng tulong sa isang kaibigan na malapit. Pagkatapos makontak ni Junjae yung kaibigan niya, pumunta sila ni Chiyong sa isang church. Pagpasok nilang 2 sa church, agad nakipag-cooperate si Junjae sa kaibigan niya para magkunwaring gentle na monk. Tapos ipinakilala ni Junjae si Chiyong bilang asawa niya. Dahil sa aksidente ilang taon na ang nakalipas, hindi raw makapagsalita si Chiyong. Agad binuka ni Chiyong yung bibig niya para bumati, kaya na-embarrass si Junjae. Yun pala, hindi man makapagsalita si Chiyong noon pero simula kahapon, nag-cultivate na siya gamit yung computer. Naging fluent si Chiyong sa human language. Tapos pumunta si Junjae sa church para tumugtog ng isang kanta. At nakatulong yun para makakuha si Junjae ng maraming donations. Sa gabi, dinala ng bishop sina Chiyong at Junjae pabalik sa tutuluyan nila. Sa oras na to, curious siya tungkol sa love na nasa lyrics ng kanta ni Junjae. Kinabukasan, nagpaalam si Junjae sa kaibigan niya. Nag-donate si Junjae ng pera sa mahihirap na bata. Tapos dinala ni Junjae si Chiyong sa lugar na tinatawag na End of the World. Sabi ni Junjae, umalis daw dito yung nanay niya nang walang sabi-sabi. Simula noon, galit si Junjae sa pag-alis nang hindi nagpapaalam. Noon, nadiskubre ni Chiyong yung message ng nanay niya. Pagkabasa ni Junjae nito, nakayanan niyang bitawan yung lungkot niya. Biglang lumitaw yung mga thug. May baril na si Junjae ngayon, pero nung humarap siya sa isang buong grupo ng AK guns, tumakbo agad siya. Tuloy-tuloy yung habulan hanggang na-corner silang 2 sa tabing dagat.
Pero si Cheong, hindi na masyadong nag-isip. Hinawakan niya yung kamay ni Junjae at tumalon sila sa walang katapusang malalim na dagat. Sa malawak na tubig, naging sirena si Cheong at lumangoy papunta kay Junjae. Lahat ng moments niya pumasok sa isip ni Junjae. Naghalikan si Cheong at Junjae kasi gusto ni Cheong itago yung identity niya. Hinalikan ni Cheong si Junjae para burahin yung image niya sa memory ni Junjae. Pagkagising ni Junjae, na-realize niya na lahat ng dati niyang memories ay kanya pa rin. Yung 6 na bilyong bracelet lang ang natira. Yun yung connection na tumulong para ma-inlove sina Junjae at Cheong. Pagkatapos, mabilis bumalik si Junjae sa Seoul. Si Cheong naman, nasa ilalim ng tubig, tinitingnan yung eroplano niya na may lungkot at pangungulila. Pagdating niya, nakita ni Junjae na nawalan ng contact yung assistant niya. Pero ngayon, si Namdoo lumalabas mula sa bahay ni Junjae. Nabaliw si Junjae at sumugod para sakalin yung kalaban niya. Pero nalaman niya na akala ng Myeongdong Capital, patay na si Junjae. Kaya bumaling sila sa mga kakampi niya dahil hinahabol na sina Namdoo at Tai-o. Pumunta sila sa bahay ni Junjae para magtago. Nung tinanong ni Namdoo tungkol sa 6 billion ring, walang alam si Junjae. Samantala, nagpaalam si Cheong sa mga kapatid niyang sirena at nagsimulang hanapin yung prince niya. Sa gabi, tumingala siya sa buwan at naalala yung sinabi ni Junjae na dadalhin niya si Cheong sa Seoul at manonood sila ng fireworks sa Han River ng magkasama. Kaya diretsyong lumangoy si Cheong papuntang Seoul. 3 buwan matapos, umiinom yung mga lalaki sa gitna ng dagat nang biglang may babaeng umahon mula sa tubig. Nagtanong siya ng directions papuntang Seoul, kaya nalito yung 3 sa kanila. Pagkatapos ng ilang araw na tuloy-tuloy na paglangoy, lumangoy si Cheong mula Spain papuntang Jeju Island. Namumulot ng basura sa beach yung mga middle-aged na volunteers nang makita nilang umaahon si Cheong mula sa dagat. Lumapit si Cheong at nagtanong ng directions papuntang Seoul. Sakto, balak din pala ng mga taong to pumunta doon, kaya mabait nilang pinasama si Cheong. Pagbaba ni Cheong sa sasakyan at pagtayo niya sa gitna ng masikip at mataong crowd, sobrang nagulat siya sa eksena sa harap ng mga mata niya. Sa daan, lahat ng nakakasalubong niya nagtatanong tungkol kay Junjae dahil ilang araw na hindi kumakain si Cheong. Nag-crave siya ng fish cakes pero wala siyang pera, kaya pinagalitan siya at pinalayas ng may-ari. Hindi alam ni Cheong na kakadaan lang pala ni Junjae malapit sa kanya. Habang naglalakad-lakad si Cheong sa kalsada, nakita niya yung grupo ng students na nang-hold up ng pera sa isang babae. Pagkatapos matuto, nag-practice siya agad. Tapos tuloy lang si Cheong sa paglalakad. At na-encounter na naman niya yung grupo ng mga babaeng students na nambubuli ng iba. Tumakbo siya para pagsabihan sila pero pumalpak. Kaya napilitan si Cheong na i-roll yung dyaryo at takutin sila. Natakot yung mga babaeng students at tumakbo nung nakita nilang tinawag ng nanay niya yung mastermind para sermonan siya. Jinjo yung pangalan ng nanay. Pinagsabihan niya yung anak niya tapos pumasok na siya sa elevator. Malapit doon, namumulot si Cheong ng mga lumang gamit at pumili siya ng coat. Tinulungan si Cheong ng isang pulubi sa tabi. Ginamit ni Cheong yung perang ibinigay sa kanya para sumakay ng bus papunta sa 63 building kung saan sinabi ni Junjae na manonood sila ng fireworks. Kaso naligaw si Cheong sa aquarium. Nagutom si Cheong nung nakita niya yung school of fish na lumalangoy sa tubig. Kaya masayang tumalon si Cheong sa tubig para lumangoy. Kinabukasan, birthday ni Junjae. Sinabi ni Sia sa maid, "Yoran, magluto ka ng bonggang meal at dalhin mo sa kanya." Excited na inayos ni Sia yung pagkain sa mesa. Hindi makarefuse si Junjae, kaya tinikman niya. Hindi inaasahan, pamilyar yung lasa. Naalala niya yung soup na niluluto ng nanay niya. Sa oras na to, inalagaan ni Yoran yung photo kasama yung anak niya na dinadala siya sa aquarium. Naalala rin ni Junjae at bumalik siya dito. Kumain ng busog si Cheong at nakatulog na naman. Nadiskubre siya ng staff at hinanap nila siya. Nakita ng mga visitors na sobrang ganda niya. Akala nila sirena siya, kaya nagpicture sila. Biglang lumitaw yung itsura ni Junjae sa crowd. Agad lumangoy si Cheong papunta sa kanya at sumigaw, pero hindi niya marinig. Yung pagitan nilang dalawa, salamin lang. Pero bakit hindi makilala ni Junjae si Cheong? Sa oras na to, nadiskubre na si Cheong ng staff. Akala nila spy siya, kaya hinabol nila siya. Biglang nakatanggap si Junjae ng message mula sa kaibigan niya sa Spain. Nandun yung photo ni Junjae kasama yung isang babae. Nung in-zoom ni Junjae yung photo, na-realize niya na ito yung babaeng nakita niya kanina. Agad bumalik si Junjae para hanapin si Cheong. Nagkita ulit silang dalawa. Habang nakikita ni Cheong na palapit ng palapit si Junjae, hindi niya napigilan yung luha niya at naalala niya yung araw na yon. Binigyan ni Cheong si Junjae ng bracelet kasi alam niyang gusto niya yon. Nag-confess din si Cheong ng feelings niya at nangakong hahanapin niya siya. Tapos umalis si Cheong nang ayaw pa niya. Balik sa nakaraan, nag-report yung isang guard sa district magistrate na may nangyaring kakaibang pagnanakaw sa mga village sa tabi ng ilog kagabi.
yung mga damit at sapatos na pinapatuyo, biglang nawala. Sa lugar na yon, may lumitaw na rare pearl. Nakarating din yung balita sa official. Agad niyang nalaman na si Rena yon. Sobrang excited yung concubine na si Nan nung narinig niya. Inutusan ng official yung mga tao na hanapin at patayin yung si Rena. Gusto niyang pigilan siya na mahanap si Damriong. Magkakalat sina Seonggil at Nan ng masasamang chismis na lahat ng recent natural disasters ay dahil sa sirena. At nangyari nga lahat tulad ng sinabi ng official. Natakot yung mga villagers at nag-riot. Pinakiusapan nila yung county magistrate na sirain ang sirena para mawala yung sakuna. Nung nalaman ni Damriong na pupunta si Sehwa para hanapin siya, lagi niyang naaalala yung pangako nilang magkita sa isang snowy day. Kahit nagmakaawa yung kuya niya kay Damriong, sumakay pa rin siya sa kabayo at pumunta sa meeting place nila ni Sehwa. Sa oras na to, sa ilalim ng mahina at malamig na niebe, naghihintay si Sehwa kay Damriong. Pero yung dumating ay 3 assassin na nakaitim. Inatake nila ayon sa utos ng opisyal. Agad na nablock ni Damriong yung unang slash. Pagkatapos masaksak ni Damriong yung assassin, inindayog niya yung espada niya at lumingon siya para tingnan si Sehwa. Balik sa present, nahabol na ng staff si Cheong. Buti na lang, nagkunwari si Junjae na police officer at nagawa niyang dalhin si Cheong sa ibang lugar. Agad tinanong ni Junjae si Cheong kung kilala ba siya, bakit sila nagkita at ano pangalan niya. Kahit ang daming tanong ni Junjae, tahimik lang si Cheong kaya wala siyang magawa. Sa labas, hawak ni Junjae yung kamay ni Cheong habang tuloy ang pagtatanong pero ayaw sumagot ni Cheong. Nung umalis si Junjae, hinabol siya ni Cheong. Kaso may dumaan na kotse at nawala sa paningin ni Cheong si Junjae. Naghahanap si Cheong at nakasalubong niya yung isang scammer na dadalhin na sana siya pero lumitaw ulit si Junjae. Yung scammer, nakasalubong pala niya yung mas malupit kesa sa kanya. Isang tulak lang ni Junjae, nasa kamay na niya yung wallet ng scammer. Wala nang choice, umalis ng maayos yung scammer. Tapos naglalakad sina Cheong at Junjae magkasama sa tabi ng Han River. Sa oras na to, biglang sumabog yung fireworks sa langit. Hindi alam ni Cheong yun, kaya agad siyang tumakbo at niyakap ng mahigpit si Junjae kasi akala niya baril yun. Nung nakita ni Junjae na natatakot si Cheong, mahinahon niyang sinabi kay Cheong na magtiwala siya at binuksan niya yung mga mata niya. Nung na-realize ni Cheong na fireworks pala yon, naalala ni Cheong yung promise nilang dalawa at masayang pinanood yon kasama si Junjae. Pagkatapos ng fireworks, gusto pa rin sumunod ni Cheong pero hindi siya pinayagan ni Junjae. Sa huli, pumayag din si Junjae na sumama si Cheong sa kanya. Tingnan mo, nasa research room siya, iniisip yung misteryosong ancient vase. Kahit gawa yung vase nung Joseon era, may modern patterns yung design niya. Nung nakita ni Namdo at Tae-o na first time mag-uwi ni Junjae ng tao, tapos babae pa, sobrang nagulat sila. Pagkatapos magluto ni Junjae ng noodles para kay Cheong, inilabas niya yung bracelet at tinanong si Cheong tungkol doon. Sa pagkakataong to, inamin ni Cheong na siya yung nagbigay nun sa kanya. Hindi naniwala si Junjae at tinanong kung bakit wala siyang naaalala tungkol sa kanya. Dahil sa tanong na yon, yumuko lang si Cheong at nanahimik. Nung nakita ni Cheong na lahat may pangalan na pwedeng itawag sa kanya, hiniling niya kay Junjae na bigyan siya ng pangalan. Dahil tinamad mag-isip si Junjae, tinawag niya siyang stupid. Hindi inaasahan, gustong-gusto ni Cheong yung pangalan na yon. Masayang-masaya si Cheong na ipinamukha pa niya yon kay Tae-o, kaya wala na lang magawa si Tae-o. Dumaan si Sia sa bahay ni Junjae para i-celebrate yung birthday niya. Dahan-dahang lumapit si Cheong, nag-cross arms, tinitigan ng masama si Sia at binati siya. Nung nakita ni Cheong yung attractive na cake, kakainin na sana niya pero pinigilan siya ni Junjae. Nung nakita ni Cheong na sobrang gentle ng gestures ni Sia, ginaya niya rin. Pag-uwi ni Sia, hinila niya si Namdo palabas para tanungin tungkol kay Cheong. Nung nalaman ni Sia na magstay si Cheong dito ng ilang araw, agad nagalit si Sia. Sinabihan ni Sia si Namdo na bantayan si Cheong. Pagkatapos maligo ni Cheong, dinala siya ni Junjae sa attic sa ibabaw ng kwarto niya para doon matulog. Nung nag-shopping si Junjae, napatingin siya sa women's shopping area. Biglang may maliliit na memories na pumasok sa isip ni Junjae. Nagmamaneho pa uwi si Junjae nang biglang tumawag si Namdo. Sinabihan ni Namdo si Junjae na itabi agad yung kotse. Nung tumingin ng mabuti si Junjae sa unahan, nakita niya na may mga pulis. Sabi ni Namdo, may kapitbahay daw sila na kakapatay lang recently kaya iniimbestigahan ni Hong yung kaso. Isa siyang pulis na laging gustong ipakulong si Junjae. Pero ngayon, worried si Junjae kay Cheong kasi mag-isa siya sa bahay kaya delikado. Nanunood ng movie si Cheong nang may nag-doorbell. Yung killer pala si Ma Dae-young. Habang kinukumbinsi ni Ma Dae-young si Cheong na papasukin siya sa bahay, dumating si Junjae sakto. Sinamantala ni Ma Dae-young yung gulo nung dumating yung ibang pulis at umalis siya. Inaayos ni Junjae yung papers niya nung dumating si Hong. Nung muntik nang mabuking si Junjae, dumating si Namdo para mag-report ng peking kaso at nailigtas siya.
Nung nalaman ni Cheong na nasaktan si Junjae, sobrang nag-alala siya pero galit pa rin si Junjae. Sinabihan ni Junjae si Cheong na huwag magbukas ng pinto para sa strangers kasi mas nakakatakot sila kaysa sa mga pating. Si Madam Seo-hee palihim na kinontak si Ma Dae-young. Inutusan niya si Ma Dae-young na mabilis nang tapusin si Junjae. Narinig to nang hindi sinasadya ni Chi-hyun. Nagkunwari si Chi-hyun na magpapagawa siya ng cake sa nanay niya. Tapos palihim niyang binasa yung text messages ni Ma Dae-young. Tapos sinadya ni Chi-hyun na ihulog yung phone niya sa tubig para hindi na niya mabasa ulit yung mga messages. Maaga kinabukasan, pumunta si Sia sa bahay ni Junjae. Tumanggi si Cheong na buksan yung gate. Tapos sinadya ni Cheong na bitawan yung kamay niya, kaya natumba si Sia. Nung nalaman ni Sia na mag-isa lang sa bahay sina Cheong at Junjae kagabi, agad nag-assert si Sia ng territory niya. Sinabi ni Sia na ikakasal sila ni Junjae at mabubuhay sila ng masaya magkasama. Sobrang galit si Cheong kaya kinagat niya yung daliri ni Sia at ayaw niyang bitawan. Habang sinasamahan ni Junjae si Sia para sumakay ng taxi, nanonood si Cheong ng TV at nalaman niya na kapag nag-confess ng love ang mag-couple sa first snow day, magiging masaya sila forever. Nung alam ni Cheong na babalik na si Junjae, tumakbo siya paakyat. Bigla may naamoy si Cheong na masarap kaya lumabas siya sa balcony. Nag-iihaw ng karne si Junjae at tinawag niya si Cheong para kumain. Tapos binigyan din si Cheong ng tsaa. Tapos binigay ni Junjae kay Cheong yung phone niya at tinuruan niya siya paano siya tawagan. Binigyan din ni Junjae si Cheong ng bus ticket at sinabihan siyang umalis na. Alam ni Cheong na hindi siya pwedeng magstay kaya hiniling niya kay Junjae na mangako ng isang bagay. Yun ay magkita sila sa first snow day sa Namsan Tower. Wala nang choice si Junjae kundi payagan si Cheong umalis. Pagkaalis ni Cheong sa bahay, agad binuksan ni Junjae yung GPS para i-track kung saan siya pumunta at ano ginagawa niya. Sa daan, huminto si Cheong para maglabas ng sama ng loob sa mga isda. Dahil gusto lang ni Cheong mabuhay at makasama ang isang tao, lumangoy siya ng tens of thousands of kilometers para makarating dito. Pero sa huli, pinalayas pa rin siya ng walang awa ng taong gusto niya. Kinabukasan, nung binuksan ni Junjae yung GPS, nakita niya si Cheong papuntang Gangnam. Sinundan ni Junjae yung GPS hanggang sa lugar at nagulat siya nang makita si Cheong na nagtatrabaho at namimigay ng flyers. Pero tuloy-tuloy lang si Cheong sa pamimigay at walang kumukuha, kaya sinigawan siya ng matindi ng taong nag-hire sa kanya. Nainis si Junjae at tumawag ng pulis para ipato yung kotse niya. Tapos biglang dumating yung maraming students para kunin yung flyers. Yun pala, lahat ng students ay hired ni Junjae. Sobrang lamig sa labas. Nung nag-crave si Cheong ng pagkain, may babaeng lumapit para bigyan siya ng fish cakes. Nilagyan pa niya si Cheong ng scarf sa leeg, kaya sobrang thankful si Cheong. Tapos lumapit yung babae para kunin yung bayad kay Junjae. Dahil umuulan, kailangan magtago si Cheong sa kung saan. Sa balita naman, sinabi na today daw yung first snow ng season. Tapos ipinakita ng maliit na babae kay Cheong yung pinakamabilis na way papuntang Namsan. Naka-warm clothes si Junjae papunta doon. Pagdating niya sa bus stop, agad pumunta si Cheong sa Namsan. Kakadaan lang ng kotse ni Junjae nung tumakbo si Cheong papunta roon. Biglang nabangga si Cheong ng kotse at nakahandusay siya, walang galaw. Yung bumaba sa kotse, si Chi-hyun. Walang kaalam-alam si Junjae na naaksidente si Cheong. Dumiretso si Junjae sa meeting point at naghintay sa ilalim ng first snow ng season. Dinala si Cheong sa hospital. Naghintay si Junjae ng matagal pero hindi dumating si Cheong kaya umuwi na siya. Sa daan, nakita ni Junjae yung flyer at phone ni Cheong. Agad naramdaman ni Junjae na may masamang nangyari. Kasabay nun, naalala rin ni Junjae yung memories nila ni Cheong. Sobrang nag-alala si Junjae at tumakbo siya sa mga hospital para hanapin si Cheong. Nung pang-10 hospital na, doon niya nahanap si Cheong. Tumingin si Junjae kay Cheong na punong-puno ng sugat at sobrang sakit para sa kanya. Nung hinawakan ni Junjae si Cheong, sobrang lamig ang naramdaman niya. Nagulat si Junjae at tumawag siya ng tao para magpa-check. Nagpanik yung nurse at tumawag ng doktor kasi yung body temperature ni Cheong ay 29 na degrees lang. Nag-check ulit yung doktor at mabilis siyang nag-CPR. Nung naging long line na lang yung heartbeat ni Cheong, sobrang gulo ng emosyon ni Junjae. Pero biglang may himala. Binuksan ni Cheong yung mata niya at nakita niya si Junjae na mahigpit na hawak yung kamay niya. Alam ni Cheong na worried si Junjae sa kanya kaya sobrang saya niya. Tapos dumating sina Namdo at Tae-oh. Tinanong ni Namdo yung kalagayan ni Cheong. Tapos pumunta sila para ayusin yung hospitalization procedures ni Cheong. Malapit doon, si Chi-hyun ginagawa yung accident responsibility procedures kasama yung pulis. Sakto, lumabas si Junjae at nagkita sila. Tinanong ni Junjae kung si Chi-hyun ba yung nakabangga kay Cheong gamit yung kotse niya. Sabi ni Chi-hyun, aksidente lang daw. Noon pa, nung nabasag ni Chi-hyun yung family photo ni Junjae, sinabi rin ni Chi-hyun na aksidente lang daw. Hindi lang hindi siya sinisi ng tatay ni Junjae, sinabihan pa niya si Junjae na itapon na yung photo
Alam ni Junjae na walang aksidente dito. Ang kaya lang paniwalaan ni Junjae, sinusundan siya ni Chi-hyun, tapos sinaksak niya si Cheong. Paalis na sana si Junjae nang tumawag yung tatay niya. Worried niyang tinanong kung kumusta si Chi-hyun. Pagkatapos nun, naglakad pa uwi yung dalawa ng magkasama. Si Junjae, napanood lang sila mula sa malayo. Dinala si Cheong sa dormitory. Pag oras ng kainan, may kanya-kanyang portion ng lahat. Pero si Cheong hindi pinakain kasi kailangan daw niyang mag-fasting para sa surgery. Nainis at naawa sa sarili si Cheong, kaya tinawagan niya si Junjae para magreklamo. Kahit natatawa si Junjae, naging harsh pa rin siya kay Cheong. Sinabihan ni Junjae si Cheong na matulog na, pero pagkatapos nun, tinawagan ni Junjae yung doktor para sermonan siya. Kinabukasan, pumunta si Junjae sa pintuan para tingnan kung pinakain na si Cheong. Nakita ni Junjae si Cheong na kumakain ng noodles at sumaya siya. Kumakain si Cheong ng saging at naglalakad-lakad nang makita niya yung isang babae na humihingi ng hustisya para sa patay niyang anak. Sa oras na yon, dumating yung kotse na sakay yung Vice President. Bumaba yung Vice President at inutusan na paalisin yung babae. Hindi kinaya ni Cheong yung eksena. Tumakbo siya palapit, sumisigaw at sinisipa yung Vice President hanggang mapalipad niya ito. Walang magawa yung doktor na in charge matapos panoorin yung video. Kinumpirma ng doktor na kahapon lang nabali yung paa ni Cheong pero hindi naniwala yung Vice President. Pinilit ng Vice President na kakasuhan siya para ipakulong. Pag alis ni Cheong, nakita niya ulit yung babae. Nagsorry yung babae kasi nakaabala siya kay Cheong. Tapos naalala niya yung anak niya at umiyak ng sobrang lungkot. Nung nakita ni Cheong na nasasaktan yung babae, nagdesisyon si Cheong na gamitin yung ability niya para tulungan siyang burahin yung memories niya tungkol sa anak niya. Pero nung naalala ng babae yung bawat moment nila ng anak niya, hindi niya kinayang kalimutan yung magagandang memories na yun. Pinili ng babae na magpatuloy sa sakit at tinanggihan yung kabaitan ni Cheong. Pinanood ni Junjae at ng teammates niya yung video tungkol kay Cheong at nagulat sila. Worried si Namdu kasi ginagawang malaking issue ng Vice President. Desidido siyang kasuhan si Cheong. Nagbakasyon yung hospital director sa Hawaii kaya babalik yung anak niyang si William para magmana. Sa oras na to, nag-disguise si Junjae bilang si William at pumasok sa hospital. Nagkunwari si Junjae na lowbat na yung phone niya. Hiniram ni Junjae yung phone ng Vice President para tawagan yung direktor. Tapos mabilis na pinalitan ni Junjae yung phone ng ibang phone. Sa side na to, binabantayan ni Namdo si William sa airport. Tapos inikot ni Namdo si William sa Seoul. Habang nililibot nila si Junjae, hinak ni Tae-oh yung computer para i-copy yung mga documents. Sapat yung ebidensya ng mga krimen ng Vice President. Sa huli, ginamit ni Junjae yon para i-threaten yung Vice President. Sa pagkakataong to, hindi pera ang habol ni Junjae. May dalawang request si Junjae sa Vice President. Una, kailangan niyang i-drop yung kaso laban kay Cheong. Pangalawa, kailangan mag-sorry ng Deputy Director sa Guard. Kailangan din niyang ibigay yung ebidensya na yung pagkamatay ng anak ng babae ay dahil sa medical accident. Nangako yung Deputy Director na sasagutin niya lahat at full responsibility sa compensation. Napaiyak sa saya yung babae. Pagkalipas ng ilang araw sa hospital, tinuring ni Cheong na parang bahay niya na yon. Nung nakita ng doktor na fully recovered na si Cheong, sinabi ng doktor na pwede na siyang ma-discharge. Pero akala ni Cheong, pinaalis siya kasi ang dami niyang kinain. Dumating si Junjae para sunduin siya at iuwi, kaya sobrang excited si Cheong. Dahil alam ni Junjae na gusto ni Cheong yung first snow ng season, dinala niya siya sa artificial snow area. Habang naghihintay si Junjae kay Cheong, lumabas si Cheong na may bagong look na nakaka-fascinate sa kanya. Nung pinapalitan ni Junjae yung sapatos ni Cheong, may lumitaw na malabong memory sa isip niya, pero inisip niyang illusion lang. Habang tinuturuan ni Junjae si Cheong mag-ski, dumaan si Cheong sa tabi niya, pero hindi niya alam paano huminto, kaya napilitan si Junjae na humabol pababa para saluhin siya. Gumulong-gulong yung dalawa ng ilang beses, tapos humiga sila na nagtatawanan ng malakas. Sa oras na to, pinasabi ni Junjae kay Cheong yung I love you, para makasigurado. Parang tumigil yung lahat sa paligid maliban sa kanilang dalawa. Nung sinabi ni Junjae yon, inisip ni Cheong na totoo yon at sobrang saya niya. Agad tinanong ni Cheong si Junjae kung sumuko na siya. Sinabi ni Cheong kay Junjae na may nagsabi raw sa kanya ng mga bagay na yon sa Spain. Pakiramdam ni Junjae, puro kalokohan lang yung sinabi ng taong yon. Sabi ni Cheong, yung taong yon daw yung nagpayong, humawak ng kamay niya, at nagluto ng noodles para sa kanya. Hindi alam ni Junjae na siya pala yon, kaya nagselos siya. Nagalit si Junjae at hindi siya nakatulog buong gabi. Nung tinawag ni Junjae si Cheong pababa para maglabas ng sama ng loob, nalaman niya na nakikita niya yung taong yon recently. Nasabi pa ni Cheong yung I love you sa taong yon. Kaya mas lalong nagalit si Junjae at pinatulog na siya. Sa isang deserted na kalsada, humarurot yung kotse, biglang lumiko, at bumangga diretso sa gilid ng daan. Samantala, nanaginip ng masama si Junjae.
Yung mukha ng injured na tao, kamukha ng housekeeper nung bata pa siya, kaya kinabahan si Junjae. Mabilis nakatanggap si Joran ng balita na naaksidente yung housekeeper habang lasing, kaya sobrang nagulat siya. Kaya nag-iba yung expression niya nung narinig niya yung balita. Sa side na to, binubuli ng mga kindergarten students yung isang kaibigan. Binuhat ng kaunti si Cheong yung isang batang babae, kaya natakot siya. Agad umuwi yung bata para magsumbong sa nanay niya. Dumating yung nanay para humingi ng hustisya para sa anak niya, pero na-distract siya sa ganda ni Cheong. Sobrang humanga siya sa style ni Cheong. Sa gabi, palihim pumasok si Namdo sa kwarto ni Junjae para hanapin yung bracelet. Nung nahuli si Namdo ni Junjae, sinabi niya na yung antique sa research room ni Shia ay pag-aari ng isang taong ang pangalan ay Damryong. Sakto, yun din yung may-ari ng bracelet na to. Kung ganun, mas mataas pa sa 6 na bilyong won yung value ng bracelet. Kinabukasan, pumunta si Junjae kay Shia para alamin yung antique na binanggit ni Namdo. Nung hinawakan ni Junjae yung vase at tiningnan yung painting nito, may lumitaw na image ng sirena na humalik sa kanya. Pumunta si Junjae kay Kyungwon para pag-usapan to at sinabihan siya na magpa-hypnosis. Nung pinitik ni Kyungwon yung daliri niya, sunod-sunod na memories mula sa past life ang lumitaw sa isip ni Junjae, hanggang sa lumitaw yung mukha ni Cheong. Hindi napakalma si Junjae at nagising siya. Pero inisip pa rin ni Junjae na illusion lang lahat yon. Bago matulog si Cheong, tinanong niya si Junjae kung gusto ba siya ni Junjae. Agad itinanggi ni Junjae. Sabi ni Junjae, sobrang hirap para sa kanya na totoong mahalin ang isang tao kasi feeling niya mabilis siyang magsasawa sa tao. Pero hindi ganun ang tingin ni Cheong. Para kay Cheong, pinakamadali ang magmahal at pinakamahirap ang bitawan yung taong mahal mo. Kinabukasan, nagsimulang lumandi si Cheong kay Junjae. Laging dikit si Cheong kay Junjae kahit isang segundo hindi siya lumalayo. Pinilit ni Cheong si Junjae na dalhin siya sa library. Habang masayang nagbubulungan yung dalawa, may babaeng lumapit at inabot kay Junjae yung isang papel. Proud na binuksan ni Junjae yon. Tapos nakita niya na maingay daw siya at naiilang yung babae. Pagkatapos nun, sinimulan ni Junjae alamin yung buhay ni Damryong. Si Chihyun naman, binisita yung sekretary niya at gusto rin niyang alamin yung ilang bagay tungkol sa aksidente ng sekretary niya. Pagkaalis ni Chihyun, may meeting na nakuha si Junjae mula sa sekretary niya, kaya iniwan niya si Cheong at umalis. Sinundan ni Junjae yung address papunta sa meeting place. Nung may napansin siyang kakaiba, nagdala si Junjae ng baril at pumasok. Pag may nakita si Junjae, agad niyang naisip si Dae-young. Sumunod si Dae-young at nag-disguise bilang pulis papunta sa bahay ni Junjae. Hindi mapakali si Junjae habang ino-observe yung paligid. Bigla tumawag si Cheong at sinabing gusto niya siyang makita. Doon mas lalo nag-worry si Junjae kaya hindi niya alam na nasa likod na niya yung panganib. Nung nakita ni Junjae si Dae-young, natakot siya at tinanong kung nasaan yung secretary. Hindi sumagot si Dae-young at diretso siyang sumugod para suntukin si Junjae. Pero nung nakita ni Junjae yung mukha ni Dae-young, naalala niya yung mukha ni Seung-gil. Sinamantala ni Dae-young yung sandali na hindi alert si Junjae at nag-counter-attack kaya nawalan ng balanse si Junjae. Nung papatayin na sana ni Dae-young si Junjae, biglang may sunod-sunod na busina ng mga sasakyan sa labas. Natakot si Dae-young at tumakbo palayo. Yun pala, bago pumasok si Junjae, tinawagan niya si Tae-oh. Pinakiusapan ni Junjae si Tae-oh na magpatawag ng maraming taxi at magpabusina kaya sinuwerte si Junjae at nakatakas sa kamatayan. Pagkatapos nun, sumakay si Junjae ng taxi papuntang Han River ng sobrang bilis. Hindi na nila pinansin yung mga tanong sa isa't isa. Ang iniisip lang nila, kung okay ba yung isa't isa. Nung nakita ni Cheong na sugatan si Junjae, desidido na rin siya na bitawan yung feelings niya. Pero sa pagkakataong to, pinigilan siya ni Junjae. Hahawakan na sana niya yung kamay ni Cheong at uuwi sila pero bigla siyang inatake ng sakit at nahimatay. Yung biglang pangyayaring to, nagpanik si Cheong. Sa subconscious niya, nakilala ni Junjae si Damryong. Sinabi ni Damryong na inuulit sa buhay na to yung tadhana at karma ng previous life. Umasa si Damryong na poprotektahan ni Junjae si Cheong laban sa masasamang tao. Pagkatapos, bumalik si Junjae sa realidad. Sa oras na to, naalala ni Junjae yung sinabi ni Damryong kaya sinabi niya lahat kay Tae-oh. Sa panaginip niya, nakita ni Junjae yung sarili niya bilang si Damryong nung Joseon period. Normal lang daw yon para kay Namdo kasi nanood din siya ng movie at nanaginip na siya ay isang matapang na general. Noon naman sa bahay ni Seo-hee, may dumating na delivery person. Pagkarinig sa boses, alam niyang si Dae-young yun kaya mabilis niya itong binigyan ng pera. Nung nalaman niyang hindi napatay ni Dae-young si Junjae, agad niya siyang pinagalitan. Sa oras na to, umuwi si Chihyun kaya kinailangan umalis ni Dae-young. Medyo kakaiba pero hindi na nagtanong ng marami si Chihyun.
Sinadya ni Chi-hyun banggitin si Junjae, pero agad siyang sinermonan ni Seo-hee na magiging masaya lang sila ni Chi-hyun at ng nanay niya tulad ngayon kapag wala na si Junjae. Kinabukasan, habang iniimbestigahan nilang tatlo si Dae-young, tumawag si Chi-hyun kay Junjae. Sa sinabi ni Chi-hyun, nalaman ni Junjae na malubha yung lagay ng sekretary. Paalis na sana si Junjae papunta sa sekretary niya nang makita niya na lumabas mag-isa si Cheong. Nagalit si Junjae at sinermonan yung teammates niya. Tapos tiningnan ni Junjae yung location ni Cheong at sinundo siya. Pagkatapos nun, dumiretso si Junjae sa hospital para bisitahin yung sekretary. Sigurado si Junjae na hindi iinom at magdadrive yung sekretary kaya may nanakit talaga sa kanya. Sa oras na to, nagpa-check up din si Iljong. Sabi ng doktor, may corneal injury si Iljong. Kapag hindi naagapan, kailangan niyang magpa-corneal transplant. Habang kausap ni Chong si Chi-hyun, pumunta doon si Iljong. Sakto, binuksan ni Junjae yung pinto at lumabas. Nagkita silang mag-ama nang hindi inaasahan matapos ang 15 taon na pagkakahiwalay habang magkatapat silang umupo. Naalala ni Iljong yung masayang panahon na magkasama ang mag-ama. Samantala, naalala ni Junjae yung panahon na iniwan siya ng tatay niya na may sakit sa bahay habang lumabas ito para kumain kasama yung ibang babae at yung anak nito. Kahit marami sana silang gustong sabihin sa isa't isa, pag nag-uusap sila, puro conflict at pagtatalo lang. Nung binanggit ni Iljong yung inheritance, sinabi lang ni Junjae na wala siyang kailangan. Ayaw na rin makita ulit ni Junjae yung tatay niya at sinabihan niya ito na alagaan yung health niya. Pagkasabi nun, umalis agad si Junjae nang hindi man lang lumingon kahit isang beses. Dahil bad mood si Junjae, hindi siya nagsalita buong biyahe. Pagdating sa bahay, sinabi pa ni Junjae na kung gusto ni Cheong, pwede siyang umalis. Mas comfortable daw si Junjae kapag wala si Cheong dito. Pero nung nakahiga si Junjae, naisip niya kung gaano siya laging mag-isa, kaya sobrang lonely niya. Pero ngayon, may tao na sa tabi niya. Sabi ni Cheong, makakalimutin daw si Junjae. Kaya kapag may iniisip siya, dapat sabihin niya sa kanya. Tinanong ulit ni Junjae si Cheong para makasigurado. Tapos bigla niyang hinalikan si Cheong. Kinabukasan, mas masaya si Junjae kaysa dati. Maaga gumising si Junjae para ihanda yung paboritong pagkain ni Cheong. Natuto si Cheong mag-makeup. Sa oras na to, dumaan si Shia para kausapin si Junjae. Sabi ni Shia, sa isang construction site, may nadiskubring relics mula sa Joseon period at specifically yung lumang bahay ni Damryong. Sa oras na to, biglang nagising si Damryong na aalala yung panaginip na kakapanaginip lang niya. May naisip si Damryong na paraan para patunayan kay Junjae na totoo siya. Sa construction site, tuloy-tuloy yung mga workers sa pagdiskubre ng isa pang relic sa side na to. Kaya si Seo-hee, palihim na naghahanda ng gamot para kay Iljong, nagsuggest siya ng bagong sekretary para palitan yung luma pero gusto ni Iljong na hintayin munang magising yung sekretary niya. Gumastos si Jinjo ng 5 milyong won ngayon para sa beauty treatments. Hindi niya inexpect na makakakilala siya ng mas mayaman pa sa kanya. Gumagastos si Namdo ng 9 milyong won kada buwan para lang pagandahin yung aso niya. Pagkatapos niyang makilala si Jinju, naglagay siya ng spy sa meeting ng mga wives. Yung spy na yon ang nagkalat ng balita na may billionaire daw sa Korea na ang pangalan ay Kim Chi. Kahit hati-hatiin pa raw niya yung yaman niya sa mga Koreano, hindi pa rin daw sasapat. Pagkatapos kumalat yung balita, kailangan ng grupo ni Junjae maghanap ng taong magpapanggap bilang fiancé niya. Unang candidate si Tae-oh pero hindi siya mukhang babae kahit konti. Kaya bumaling si Namdo kay Cheong. Niloko ni Namdo si Cheong para mag-arte na parang mga artista sa TV. Si Junjae ang role ng gwapo at mayamang CEO at si Cheong naman ang role ng fiancé ni Junjae. Ang trabaho nila ay mag-shopping sa mga mall sa loob ng 1 linggo. Nung lumitaw yung target, nagbigay ng hint si Junjae na nasa Dubai siya kaya nagets ni Jinju. Nung nakita ni Jinju si Namdo, agad siyang nakipag-usap at niyaya sila ng family dinner. Nagkunwari munang tumanggi si Namdo. Pero nung nabanggit ni Jinju yung investment, matalinong pumayag si Namdo. Madaling umusad yung plano hanggang kalahati. Pinuri si Cheong ng lahat dahil ang galing niya umarte. Nung dumaan sila sa teddy bear claw machine, sinabi ni Cheong na scammer yung may-ari dito kaya kahit anong pilit niya, wala siyang nakuhang teddy bear. Akala ni Jinju sobrang sama nung taong yon. Tumawag si Shia para makipagkita kay Junjae sa Research Institute. Sa pagkakataong to, may nadiskubre silang isa pang relic pero sobrang weird. Gusto ni Junjae makita muna mismo kaya pumasok siya mag-isa. Agad na na-attract si Junjae sa isang painting. Painting ito ni Damryong. Biglang namatay yung ilaw, kaya ginamit ni Junjae yung lighter para makita. Sa sandaling nakita niya yung mukha ni Damryong, nagulat si Junjae kasi mukha niya yun. Sa tabi ng painting, may sulat. Yun pala, ginuhit ni Damryong yung portrait niya. May gusto siyang sabihin kay Junjae. Pagkatapos nun,
Pinabalik ni Damryong yon sa Hanyang. Pinakiusapan ni Damryong yung nanay niya na ibaon yon ng 10 talampakan lalim sa lupa para sa kanya. Kahit ano pa mangyari kay Damryong sa future, bawal na bawal hukayin yung painting. Sunod-sunod yung tanong ni Junjae. Sino ba talaga si Damryong? Si Junjae ba siya? Pagkabasa, sobrang nagulat din si Shia. Naisip din ni Shia kung si Damryong ba ay ninuno ni Junjae. Pagsapit ng hating gabi, tuloy-tuloy pa rin ang panaginip ni Junjae tungkol sa previous life niya. Hindi makatulog si Junjae, kaya lumabas siya para uminom kasama si Namdo. Sa oras na to, nagsimulang ilabas ni Namdo yung mga duda niya kay Cheong. Sabi ni Namdo, sobrang weird daw ni Cheong. Gentle at maganda si Cheong, kaya hindi siya taga dito. Sobrang misteryoso talaga ng pinanggalingan ni Cheong. Silly si Cheong, pero ang dami niyang pearls na pwedeng ibenta. At pinaka-importante, totoo na nagkita sina Cheong at Junjae sa Spain, pero hindi yon maalala ni Junjae. Pagkarinig nun, naghinala si Junjae sa identity ni Cheong. Kinabukasan, tuloy pa rin yung misyon ng lahat. Nakipag-contact si Namdo para mag-ayos ng meal kasama si Jinju, kaya sobrang saya niya. Habang nagbabatian sila, pinakiusapan ni Cheong yung anak ni Jinju na makipaglaro kay Yuna. Habang nagpapalitan ng business cards, suspicious na tinawagan ng asawa ni Jinju yung number sa business card ni Junjae at may sumagot. Ang totoo, alam na to ni Junjae, kaya pinahintay niya si Tai-O para sumagot ng phone. Pagkatapos, kumain at nagkwentuhan silang masaya. Habang kumakain si Junjae ng rolled eggs, bigla niyang naalala yung lasa ng mga luto ng nanay niya dati. Nung naglabas pa si Yuran ng mas maraming eggs, hindi na nakita ni Junjae yung mukha niya. Sa labas, nagulat si Tai-O nang makita si Shia. Kinailangan ni Tai-O lumabas para pigilan si Shia na pumasok. Doon na nalaman ni Tai-O na bahay pala to ni Shia. Wala siyang choice, kaya napilitan si Tai-O umamin at pigilan siya sa labas ng shop. Tapos nag-text si Tai-O kay Namdo. Nung nalaman ni Namdo yung balita, agad niyang in-inform si Junjae at nagmamadali silang umalis na 3. Nalito sina Jinju at yung asawa niya sa galaw nila. Pag-uwi nila, nag-away sina Junjae at Namdo tungkol sa pagkakamaling to. Nagtanong si Cheong, pero parang iniwasan yon ng 3. Naisip ni Cheong kung masamang scammer ba si Junjae. Inamin ni Junjae na scammer siya, yun ang ikinabubuhay niya. Hindi na nagtago si Cheong. Sinabi ni Cheong na sirena siya. Sa taas biglang inatake si Cheong sa puso. Samantala, tinitingnan ni Junjae yung vase na may kakaibang painting. Naalala niya nang hindi sinasadya yung parte ng memories niya sa ilalim ng dagat. Umakyat siya para hanapin si Cheong, pero wala siya. Worried na naghanap si Junjae kay Cheong. Nung pinagdugtong-dugtong ni Junjae yung maliliit na memories, lumitaw ulit sa isip niya lahat ng nangyari sa previous life niya. Parang fast-forward na movie. Alam ni Junjae na may itinadhana silang koneksyon ni Cheong mula sa previous life. May ability si Cheong na burahin yung memories ng mga tao tungkol sa kanya gamit ang halik. Isa-isa ring lumitaw yung memories nilang dalawa sa Spain. Nung naalala na ni Junjae lahat, naghanap siya kung saan-saan kay Cheong pero hindi niya makita. Sa ibang lugar, nalaman ni Damryong na matapos mahuli si Seunggil, umamin ito na naengganyo lang daw siya ng sirena at napagbintangan siya sa murder. Nagwala si Damryong at tinutukan ng espada si Seunggil. Sinumpa niya ito na huwag na muling ma-reincarnate. Kasabay nito, biglang nagising si Daeyang. Nakalink din siya sa previous life niya at nalaman niya na sirena si Cheong. Pag-uwi ni Junjae, hindi pa rin bumabalik si Cheong. Mag-isa lang gumala si Cheong sa labas. Iniisip yung nangyari kanina. Sa oras na to, lumitaw si Chihyun. Sinabi ni Cheong kay Chihyun na ayaw na niyang umuwi. Pinakiusapan ni Cheong si Chihyun na dalhin siya sa sauna para doon matulog magdamag. Hindi rin masaya si Cheong sa sauna kasi wala siyang maayos na tulugan at sobrang lonely siya. Buong gabi hinanap ni Junjae si Cheong. Pati sa umaga, lumabas pa rin si Junjae para maghanap. Hindi niya alam paano nangyari, pero ninakaw ng mga babaeng students yung bag ni Cheong. Napatunog nila yung phone ni Cheong nang hindi sinasadya, kaya natukoy ni Junjae yung location ni Cheong. Sa oras na to, hinahati-hati ng mga babaeng students yung pera nang pigilan sila ni Junjae. Konting basic moves lang ni Junjae, nabawi niya lahat. Samantala, day off ni Chihyun, kaya nakipaglaro siya kay Cheong. Sa oras na to, dumating si Junjae, nakita si Cheong at tumakbo agad para yakapin siya ng mahigpit. Pero ayaw pa rin sumama ni Cheong kay Junjae kasi akala niya scammer siya. Walang magawa si Junjae kaya nagkunwari siyang uuwi. Tumayo si Junjae sa may pinto at naghintay, pero hindi pa rin siya pinigilan ni Cheong, kaya sobrang disappointed si Junjae. Nung naalala ni Junjae yung lalaking binanggit ni Cheong dati, na-realize ni Junjae na siya rin pala yon. Pero nagselo si Junjae sa sarili niya. Pagkatapos, hindi na kinaya ni Junjae at tumakbo siya papunta sa sauna. Gusto ni Junjae dito matulog kasama si Cheong. Hindi inaasahan, nakasalubong ni Junjae yung isang masamang tao. Lumapit si Junjae at tinapakan yung tiyan nito. Tapos humiga siya sa gitna.
Pinanood si Chiyong matulog hanggang magising si Chiyong at tumingin ulit kay Junjae. Tumingin si Chiyong sa tubig nang may biglang tumulak sa kanya at muntik na siyang mahulog. Buti na lang, mabilis siyang hinawakan ni Junjae. Biglang may nagsaboy ng tubig kay Chiyong pero sinalo lahat ni Junjae para sa kanya kasi sobrang delikado dito. Dinala ni Junjae si Chiyong sa mas tuyong lugar. May batang lalaki na nagsaboy ng tubig kaya nagalit din si Junjae. Sinermonan din ni Junjae yung batang may water gun. Pati yung bote ng tubig, hinawakan ni Junjae at nilagay niya ng malayo kay Chiyong. Naiilang yung mga tao dito kaya pinayuhan nila si Chiyong na umuwi na. Dumaan si Yuna pagkatapos ng school para makipaglaro kay Chiyong. Magkakaroon ng performance yung school ni Yuna soon pero ayaw na ayaw niya kasi wala raw pumupunta para panoorin siya. Nagdesisyon sina Chiyong at Yuna na magsulat ng wish at hihilingin kay Santa Claus na tuparin yun. Sa araw ng performance ang daming kinuhang pictures ni Jinju sa anak niya. Nakita ni Jinju si Yuna na mag-isa, mukhang kawawa. Hindi inaasahan, dumating si Chiyong na eleganteng bihis at lumapit kay Yuna. Tapos dumating din sina Junjae at yung dalawang kaibigan niya para mag-cheer kay Yuna, kaya sobrang nagulat si Jinju. Pagkatapos ng successful na performance ni Yuna, kinuhanan siya ng pictures ni Chiyong. Tapos si Yuna naman, kinuhanan niya ng photo sina Chiyong at Junjae, kaya sobrang saya ni Chiyong. Habang umiinom silang apat, pinangako ni Chiyong kay Junjae na hindi na siya magsisinungaling para sa masamang purpose. Pumayag si Junjae at gusto niyang dalhin si Chiyong sa isang lugar. Sinabihan ni Junjae si Chiyong na maghintay muna siya saglit. Tapos si Junjae, bitbit yung teddy bear, lalapit na sana kay Chiyong pero nahuli siya ni Officer Hong. Tumingin si Junjae kay Chiyong na may panghihinayang tapos dinala siya palayo. Habang mag-isa si Chiyong, tinawagan niya si Junjae pero naka-handcuff siya kaya hindi niya masagot yung phone. Nagmakaawa si Junjae kay Officer Hong na pasagutin siya ng tawag pero ayaw pumayag ni Officer Hong. Sinermonan din ni Officer Hong yung tauhan niya kasi hindi nila mahuli si Dae-young. Kinabahan si Junjae nung narinig niya yung pangalang Dae-young. Gusto ni Junjae na tanggalin ni Officer Hong yung handcuffs pero hindi pumayag si Officer Hong. Mag-isa na si Chiyong ngayon kaya sobrang worried si Junjae sa kanya. Pagkatapos ng mahabang ring, sinagot ni Chiyong yung phone. Nakahinga rin si Junjae. Buti na lang, safe pa rin si Chiyong. Sabi ni Junjae may aasikasuhin siya, kaya sinabihan niya si Chiyong na umuwi muna. Nakita ni Chiyong na may taxi kanina, kaya sumakay siya. Hindi inaasahan, si Dae-young pala yung tao sa kotse. Pagkatapos nun, isang sentence lang yung sinabi ni Chiyong, mas lumalakas na yung first snow of the season. Tapos binaba ni Chiyong. Agad tumawag pabalik si Officer Hong pero walang sumagot. Naalala ni Junjae yung meeting place nila sa Namsan Tower. Sinabihan ni Junjae si Officer Hong na pumunta sila sa Namsan. Sinabi ni Junjae sa pulis na tanggalin yung handcuffs niya. Tapos, pinakiusapan niya si Officer Hong na tulungan siyang i-check kung anong direksyon papuntang Namsan. Binuksan ni Junjae yung GPS tracking, pero hindi gumana. Sa taxi walang malay si Chiyong dahil may itinurok sa kanya. Pinablock din ng mga pulis yung sasakyan at sobrang maingat nilang iniimbestigahan, pero lumihis si Dae-young sa ibang direksyon. Nakatakas si Dae-young sa police encirclement. Alam ni Junjae na hindi pa nahuhuli ng pulis si Dae-young kaya naisip niya yung isang maliit na daan na pwedeng takasan at hindi makontrol ng pulis. Nagtiwala rin si Officer Hong at sinunod yung instructions ni Junjae. Nung nagising si Chiyong, nasa isang kakaibang lugar na siya. Yung mga binti niya, hindi niya talaga magalaw. Sabi ni Dae-young, gusto niyang i-confirm yung ilang bagay sa panaginip niya. Sabi niya, pag nasa ilalim ng tubig, sirena si Chiyong, pero pag umahon siya sa pampang, nagiging tao ulit siya at kaya pa niyang maging pearls. Na-realize ni Officer Hong na ito yung daan papunta sa abandoned hospital kaya binilisan niya papunta doon. Naghiwa-hiwalay silang tatlo at naghahanap. Bubuhatin na sana ni Dae-young si Chiyong at itatapon siya sa bariles pero sinabi ni Chiyong na ang mga sirena daw pinapabaliw yung mga taong humahawak sa kanila at nawawala yung memories. Nakita ni Chiyong na nalito si Dae-young at tuloy-tuloy siyang umatake. Inabot ni Chiyong yung kamay niya para hawakan siya pero umatras si Dae-young. Sa oras na yon, dumating si Junjae. Pagkakita noon, tumakbo si Dae-young palayo na may panghihinayang. Malungkot na niyakap ni Junjae si Chiyong. Pag-uwi nila, dinala ni Junjae si Chiyong sa kwarto para magpahinga, habang lumabas si Junjae para kausapin yung pulis. Binigyan ni Junjae si Officer Hong ng video clip na nakarecord si Dae-young na nakadisguise bilang pulis. Tapos may mga text messages pa. Nagkunwari si Dae-young na secretary at nag-text kay Junjae para pumunta at patayin siya. Sinabi ni Junjae kay Officer Hong na unahin muna yung kaso ni Dae-young tapos yung fraud case ni Junjae saka na lang. Sa side na to, hindi makontak ni Jinju si Namdo kaya na-frustrate siya. Lumapit agad si Jinju kay Seo-hee at niyaya niya itong mag-dinner. Sa oras na to, naghahanda si Seo-hee ng gamot para kay Il-jung. Nakatayo sa labas si Chi-hyun at nanonood.
Hinintay niya umalis yung nanay niya, tapos palihim siyang pumasok para kumuha ng gamot at iuwi. Sa gabi, nagtipon-tipon sila para mag-ayos ng Christmas party. Lumabas si Chiyong na naka-luxury na damit. Laging nasusurprise yung lahat kay Chiyong. Habang party, isinubo ni Junjae yung cake na parang hinagis papasok sa bibig niya. Nakita yon ni Chiyong at na-curious siya gawin at ang dali niyang nagawa. Samantala, hindi marunong si Shia gawin yon, kaya maingat siyang tinuruan ni Junjae. Nung nagkita sina Chiyong at Shia sa banyo, sinabi ni Chiyong na in love sila ni Junjae sa isa't isa. Si Junjae mismo ang nagsabi. Sobrang nagselos si Shia, pero sabi ni Shia, sinasabi raw ni Junjae yon sa lahat ng babae. Isa lang daw si Chiyong sa mga yon. Kahit sinabi niya yon, sobrang lungkot pa rin si Shia. Inaya niya si Tae-o uminom at naglabas siya ng sama ng loob. Binigyan ni Shia si Tae-o ng photo niya bilang reward. Tapos kinuwento ni Shia yung 7-year unrequited love niya. Sa huli, umiyak si Shia at tumawag pa para magreklamo, kaya na-depress si Tae-o. Biglang umupo si Chiyong sa tabi ni Tae-o, kaya namula si Tae-o. Pinakiusapan ni Chiyong si Tae-o na turuan siya gumamit ng computer para maghanap sa internet. Nakita ni Junjae na nagbubulungan sila at nagselos siya. Gusto ni Junjae siya yung magtuturo kay Chiyong tungkol sa computer. Kinabukasan, pumunta sina Iljong at Seo-hee sa hospital para ipacheck yung mata nila. Nagkataon na nakita nila si Yuran papunta para kumuha ng gamot, pero dahil sobrang mahina na yung mata ni Iljong, hindi niya nakita si Yuran. Sa side na ito, naghahanap ng impormasyon si Junjae nang tumawag si Chihyun. Sabi ni Chihyun, hindi na raw niya kayang protektahan si Iljong, kaya si Junjae na raw ang mag-protect sa tatay niya. Si Chihyun naman daw, poprotektahan niya yung nanay niya. Mas lalo tuloy nag-alala si Junjae. Pumasok si Junjae sa kwarto at nakita niya si Chiyong na naghihintay sa kanya. Na-forecast ni Junjae na iisip pa rin siya at hindi siya makakatulog tonight. Lumapit si Junjae at hinalikan si Chiyong sa lips. Pagkatapos ng kiss, hindi makatulog si Chiyong kaya pumunta siya sa kwarto para tawagin si Junjae. Pero sa oras na to, binabangungot si Junjae. Nagising si Junjae at nakita niya si Chiyong na nakaupo sa tabi niya. Niyakap ni Junjae si Chiyong ng mahigpit, parang natatakot siya na may kukuha sa kanya. Narinig ni Chiyong kanina na tinawag niya yung pangalan ni Sehwa kaya nagselos si Chiyong. Tinanong ni Chiyong kung sino ang pipiliin niya sa kanilang dalawa ni Sehwa. Napatawa si Junjae. Nung paalis na si Chiyong, pinigilan siya ni Junjae at sinabihan siyang huwag umalis. Hinila ni Junjae si Chiyong, papasok sa yakap niya at tinakpan siya ng kumot. Tapos masayang natulog yung dalawa. Hinintay ni Chiyong na makatulog si Junjae, tapos dahan-dahan siyang umalis. Tumakbo si Chiyong palabas para ilabas yung saya niya na alam niyang gusto siya ni Junjae. Sa oras na to, pakiramdam ni Chiyong na sobrang ganda ng lahat sa paligid niya. Ngayon, pinapatawag ni Seo-hee yung lawyer para i-amend yung will ayon sa gusto niya. Ayaw niya bigyan si Junjae kahit isang piso. Kapag naging maayos yung planong to, magkakaroon ng sarili niyang office yung lawyer. Hindi in-expect ni Iljong na lahat pala sa kumpanya na bayaran na ni Seo-hee. Naengganyo si Iljong ng lawyer na pumirma sa amended will nang hindi niya alam. Maaga nagising si Chiyong at niredecorate niya yung buong bahay. Nung tinanong ni Junjae si Chiyong kung ano gusto niyang kainin, sabi ni Chiyong gusto niyang kumain ng spaghetti kasi wala nang spaghetti sa bahay. Kaya kailangan ni Chiyong bumili mag-isa. Habang nasa daan, masayang sumasayaw si Chiyong. Mabait din siyang tumulong sa matandang babae magbuhat ng mabigat at tinulungan niya yung buntis na itapon yung basura. Inilipat pa ni Chiyong yung isang kotse sa ibang lugar para mas maayos tingnan. Tumawag si Officer Hong para makipagkita kay Junjae. Mabilis pumunta si Junjae sa lugar kung saan tinapon ni Dae-young yung taxi nung isang araw. Dahil naasikaso na ni Dae-young yung taxi, walang mahanap na bakas yung pulis kundi yung squid. Sa side na to, gusto na mag-resign ni Yuran pero nakikiusap si Jinju na magtrabaho pa siya ng ilang araw. Tapos agad inutusan ni Seo-hee si Yuran na sumama sa kanya sa isang lugar. Sa daan biglang na-hold up si Yuran pero sinuwerte siya at tinulungan siya ni Chiyong. Hindi inaasahan yung lugar na dinala ni Seo-hee kay Yuran ay bahay ni Junjae. Nagkita ulit sila ni Chiyong nang hindi sinasadya. Masayang nagluto yung dalawa habang umakyat si Seo-hee para bisitahin yung kwarto ni Junjae. Hindi inaasahan, nakita ni Seo-hee yung photo ni Junjae at ng nanay niya nung bata siya. Sakto, sobrang kamukha ng nanay ni Junjae si Yuran. Nagulat si Shia nung nalaman niya na si Yuran pala ang nanay ni Junjae. Masakit na tiningnan ni Shia sina Yuran at Chiyong na masayang nagkakasama. Natakot si Shia na malaman ni Junjae yung tungkol sa nanay niya kaya hinila niya agad si Yuran pabalik. Sa side na to, hindi masyadong makita ni Iljong yung daan pero pilit pa rin niyang hinahanap si Seo-hee. Pero umiwas si Seo-hee sa gilid kaya nahulog si Iljong sa hagdan. Nakita yon ni Chihyun at agad siyang tumawag ng ambulansya. Nakita rin ni Chihyun si Seo-hee na kalmado lang na nakatayo sa hagdan at nakatingin pababa
Pero nawala lahat ng worries ni Chi-hyun nung nagising si Il-jung at paulit-ulit na tinatawag yung pangalan ni Jun-jae. Sa side na to, na-investigate ni Officer Hong na may taong palihim na gumagamot kay Dae-young nitong mga nakaraang taon. Si Kyung-won pala yun. Siya yung doktor na pinaka-pinagkakatiwalaan ni Jun-jae at pinakamadalas niyang puntahan. Pumunta si Dae-young sa kwarto ni Kyung-won. Samantala, hina-hypnotize ni Kyung-won si Jun-jae para bumalik sa previous life niya. Dinala si Damryong ng isang tao at naghanda yung grupo ni Seung-gil para hulihin yung sirena. Nangyari lahat gaya ng inaasahan nila. Sinundan ni Sehwa yung ilaw at nahuli siya sa lambat. Desidido si Damryong na iligtas siya kasi dati natulungan na ni Damryong yung official na to sa Forbidden Palace kaya inescort niya pabalik si Damryong. Nung nahuli si Sehwa sa lambat, tuloy-tuloy na pinapana ng mga tao ni Seung-gil kaya nasugatan siya. Sakto namang dumating si Damryong para pigilan sila. Matindi yung laban ng dalawang panig. Sa oras na yon, naghagis si Seung-gil ng sibat pababa. Agad tumalon si Damryong para tulungan si Sehwa. Nung nalaman ni Sehwa na patay na si Damryong, sobrang durog yung puso niya. Ginamit niya lahat ng lakas niya para saksakin ang sarili niya. Kaya magkasama na na-reincarnate sina Sehwa at Damryong sa next life. Nung nalaman ni Jun-jae yung ending nilang dalawa sa previous life, nagising siya na sobrang sakit. Nangako yung dalawa na magkikita ulit sila sa next life. Pero nung dumating si Cheong at na-inlove kay Jun-jae, hindi niya alam at pinaiyak pa niya si Cheong. Sa oras na to, pumasok si Dae-young at narinig yung kwento ni Jun-jae. Ipinaliwanag ni Kyung-won kay Jun-jae na kahit nagmahalan sila ni Cheong sa previous life, mas mabuti raw sana kung hindi na lang sila nagkita at nagmahalan. Kung sinadya raw nilang labanan yung tadhana at gawin yung kabaliktaran, pareho raw silang mamamatay. Nagsuggest si Kyung-won ng paraan para mabago yung tragic cycle. Ibalik si Cheong sa lugar kung saan siya talaga nababagay. Kaya nagmamadaling umuwi si Jun-jae para hanapin si Cheong. Pero wala siya. Tumakbo si Jun-jae para hanapin siya at nakita niya si Cheong na nakikipaglaro sa mga bata. Tumakbo si Jun-jae para yakapin si Cheong at sinabi niyang gagawin niya lahat ng gusto ni Cheong. Kaya nagsimula silang mag-date. Nag-holding hands sila at masayang sumayaw. Habang nanonood sila ng movie, sabay silang umiyak. Kaya napansin sila ng buong sinehan. Dahil doon, napulot ng cleaning lady yung ilang pearls. Kinuwento ni Jun-jae yung ending ng movie na kakapanood lang nila. At tinanong niya kung ano gagawin ni Cheong kung namatay siya gaya ng male lead para iligtas yung female lead. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Cheong na mamamatay siya kasama niya. Pag-uwi ni Jun-jae, agad niyang inutusan si Tae-oh na palakasin yung security system ng bahay para makita niya si Cheong anytime, kahit saan. Palihim pumunta si Dae-young kay Kyung-won. Pinakiusapan niya si Kyung-won na i-hypnotize rin siya gaya ni Jun-jae kasi gusto ni Dae-young makita yung ending niya. Pagkatapos bumalik ni Dae-young sa previous life niya at nagising, nalaman niya na hindi siya yung pumatay kina Damryong at Sehwa. Sa oras na to, tumayo si Chi-hyun para pamunuan yung kumpanya. Ipinaliwanag ni Chi-hyun sa shareholders na nagtatravel si Il-jung at wala na raw siyang balak pang mag-take over ng kumpanya. Kaya si Chi-hyun muna ang mag-manage ng kumpanya on behalf ni Il-jung. Tapos binisita ni Chi-hyun si Il-jung para i-comfort siya. Nung nagtanong si Il-jung tungkol kay Jun-jae, sabi ni Chi-hyun na kontak niya raw si Jun-jae, pero ang totoo, sobrang busy si Jun-jae kaya hindi siya makapunta. Binisita naman ni Jun-jae yung sekretary niya at nagpasalamat siya kasi kung previous life man o present, lagi siyang nasa tabi niya at sinusuportahan si Jun-jae. Siguradong hahanapin ni Jun-jae yung taong nanakit sa sekretary niya. Tapos pinakita ni Jun-jae yung photo ni Dae-young at sinabi niya, kung itong taong to yung nanakit sa sekretary, pumikit ka. Agad pumikit yung sekretary. Dahil alam na ni Yuran na siya yung nanay ni Jun-jae, sobrang na-awkward siya. Biglang naging polite si Shia kay Yuran. Niniyakap pa ni Shia si Yuran. Nalito si Yuran sa ginawa niya. Nung narinig ni Yuran na nabanggit ni Jinju si Seohee, mas marami pa siyang tinanong tungkol kay Jun-jae. Nabigla si Yuran nung nalaman niyang hindi pala nag-aral abroad si Jun-jae, kundi tumakas siya sa bahay simula noong 11th grade. Kaya pumunta agad si Yuran sa bahay ni Seohee para hanapin siya. Nung nagkita sila, tinanong ni Yuran si Seohee kung nasaan si Jun-jae. Kalmadong sinabi ni Seohee na tumakas lang daw sa bahay. Hindi na kinaya ni Yuran. Direkta niyang tinawag sa pangalan si Seohee at sinabi niyang babawiin niya lahat ng para sa kanya. Hinintay ni Seohee na umalis si Yuran. Tapos inutusan niya yung isang tao na ipapatay si Yuran, pero sakto siyang nailigtas ni Cheong. Umatras yung kotse at binuksan yung bintana. Hindi inaasahan na capture ni Tae-oh yung eksenang to. Ang totoo, sinundan ni Tae-oh si Cheong ayon sa utos ni Jun-jae. Sa oras na to, nagkita sina Jun-jae at Officer Hong. Nakita ni Jun-jae na hirap yung pulis makahanap ng tao. Agad na alala ni Jun-jae yung nangyari sa previous life niya. Noon, tinulungan ni Officer Hong si Damryong
Kaya mas naawa si Junjae kay Officer Hong. Sinabi ni Officer Hong kay Junjae na yung taong laging gumagamot kay Dae-young ay si Kyung Won. Tapos pumunta silang dalawa sa residence ni Kyung Won para mag-imbestiga. Nalaman ni Junjae na nagsisinungaling si Kyung Won. Pinapunta muna ni Junjae si Officer Hong sa kotse, tapos bumalik siya. Sinabi ni Kyung Won kay Junjae na dumating daw si Dae-young kahapon para alamin yung kapalaran niya. Sinabi rin daw ni Dae-young na hindi siya yung pumatay kay Damryong. Nag-message si Tae-oh kay Junjae na nawalan na siya ng track kay Cheong. Nung natanggap ni Junjae yung balita, nagmamadali siyang hinanap si Cheong, pero hindi alam ni Junjae na kumakain pala si Cheong kasama si Chi-hyun. Nung nakita ni Junjae si Cheong kasama si Chi-hyun, kinuha niya yung mga gamit niya at hinila si Cheong papasok ng bahay. Pero wala siyang sinabi kay Cheong. Tapos umakyat si Cheong at sumakit ulit yung puso niya. Baka dahil matagal na siyang hindi nakakalangoy sa tubig. Pagkarinig nun, nag-worry si Junjae. Kinabukasan, inutusan ni Junjae yung buong pamilya na lumabas at pinagbabawalan niya silang bumalik bago mag 7 p.m. para makalangoy ng maayos si Cheong sa bahay. Suspicious na bumalik si Namdo palihim sa bahay at naabutan niya si Cheong na lumalangoy. Lumapit si Namdo at nakita niya yung buntot niya. Noong una, akala ni Namdo peke yung buntot. Pero nung pinagdugtong niya yung mga clues na alam niya, nahulaan niya na si Rena si Cheong. Pinakiusapan ni Cheong si Namdo na bigyan siya ng cloak. Tapos sinuot niya yon at umakyat siya sa pampang. Nung nalaman ni Namdo, sinabihan niya si Cheong na umiyak kasi alam ni Namdo na ang luha ng sirena ay nagiging pearls. Gusto ni Namdo gawing money-making tool si Cheong para sa sarili niya. Nagkunwari rin si Cheong na pumayag pero hinawakan niya yung kamay ni Tae-oh at binura lahat ng memories niya tungkol sa nangyari ngayon lang. Pagkatapos kumain, hinila ni Cheong si Junjae palabas at tinanong niya kung hanggang kailan siya magagalit sa kanya. Sabi ni Cheong, kahit magtanong siya ng 1,000 beses, iisa lang ang sagot niya. Kasi ang puso ng sirena, iisa lang ang pwedeng mahalin. Kapag iniwan siya ng taong yon o namatay, titigil yung tibok ng puso niya. Tinanong ni Cheong si Junjae kung kailan niya nalaman na gusto niya siya. Sabi ni Junjae, naaalala na niya lahat. Sabi rin ni Junjae, totoo rin na mamamatay siya kapag namatay si Junjae. Ang panganib ni Cheong ay hindi si Dae-young, kundi si Junjae. Hindi sinasadya, umiwas si Junjae sa hawak ni Cheong. Sobrang nasaktan si Cheong. Umiyak si Cheong ng todo hanggang may mga pearls na nagkalat sa sahig. Dahil gusto ni Junjae sagutin yung mga tanong ni Cheong, dinala niya siya sa museum na nakadisplay yung mga photos niya. Tapos kinuwento ni Junjae yung tragic love story nila sa previous life. Namuhay ng masaya sina Damryong at Sehwa at nagkaanak pa sila ng mga cute na bata. Pinakita rin ni Junjae kay Cheong yung ceramic vase na may painting nilang dalawa sa ilalim ng dagat. Nagtaka si Cheong kung bakit yung ganong kagandang love story naging bangungot. Pagkarinig nun, hindi alam ni Junjae kung paano sasagot. Sinubukan ni Junjae magpalit ng topic at sinabi na walang love na tumatagal. Sa gabi, gusto ni Cheong burahin yung nakakahiya niyang memories tungkol sa sarili niya. Kaya diniinan niya si Junjae para halikan, pero pumalpak. Nakatakas si Junjae at tumakbo palayo. Sa huli, binalot ni Junjae yung sarili niya ng kumot, kaya wala na magawa si Cheong. Kailangan pang mangako ni Cheong na wala siyang gagawin. Saka lang siya pinatulog ni Junjae kasama niya. Kinabukasan, sa bahay ni Junjae, pinag-usapan ng lahat yung isang babaeng pangalan ay Ji-hyun. May komplikadong relasyon daw siya kay Dae-young. Kinabahan si Namdo habang iniimbestigahan. Isa-isa raw namatay yung mga kamag-anak ni Ji-hyun. Pero sobrang malinaw yung time at lugar ng pagkamatay kaya nakuha ni Ji-hyun lahat ng insurance money. Na-discharge si Il-jung sa hospital ngayon kaya inihatid siya pa uwi ni Ji-hyun. Kaya ipinakilala niya sa kanya yung bagong sekretary niya, si Jo-an. Pero hindi siya makita ng malinaw ni Il-jung. Nung nalaman ni Jinju na si Yuran pala ang asawa ni Il-jung, nagbago yung pakikitungo ni Jinju. Mas naging close na yung tawag ni Jinju kay Yuran. Sinabi rin ni Jinju kay Yuran na huwag na siyang gumawa ng kahit ano at magstay na lang dito na parang bahay niya. Desidido si Jinju na tulungan si Yuran. Bored si Shia, kaya inaya niya si Tae-oh sa nightclub. Isinama ni Tae-oh sina Cheong at Namdo. Nung nakita ng lahat kung gaano kaganda si Cheong, agad nila siyang pinuri at pinanood bawat galaw niya. Sumasayaw si Namdo nung tumawag si Junjae. Nung nalaman ni Junjae na nasa nightclub din si Cheong, nagulat siya. Nakita ni Cheong na sobrang buhay yung lugar at masaya siyang sumayaw pero dumating si Junjae para hilahin siya palayo. Ang ending, inabutan sila ng ulan. Nalungkot si Cheong kasi hindi siya makalakad sa ulan. Pagkarinig nun, tumakbo si Junjae para maghanap ng payong at boots para makalakad siya kasama niya. Sa hospital, nung paalis na yung asawa ng sekretary, lumapit si Chi-hyun sa sekretary at tinanong kung gaano karaming info ang alam niya tungkol sa nanay niya.
Nakita ni Chi-hyun na nagbago yung ekspresyon ng secretary kaya lumabas agad yung masamang ugali niya. Gusto ni Chi-hyun alisin sa mundo yung secretary kaya hinablot niya yung breathing tube ng secretary. Kinontak ni Yuran yung asawa ng secretary para humingi ng phone number ni Junjae kaya bumalik yung asawa para hanapin yung salamin niya. Hindi inaasahan, sa oras na to, tumunog yung alarm. Nalito si Chi-hyun nung hinila siya palabas ni Joanne. Nakita ng asawa yung doktor na tumatakbo papasok sa kwarto ng asawa niya, kaya tumakbo rin siya papunta doon na nagpapanik. Habang naghihintay si Yuran ng tawag mula sa asawa ng secretary, tumawag si Cheong at in-invite siya sa birthday party niya. Una, gusto tumanggi ni Yuran, pero nung nalaman niyang orphan si Cheong, na-touch siya at pumayag. Sabay-sabay nilang inihanda yung birthday ni Cheong. Pumunta si Junjae para bumili ng flowers. Hindi inaasahan, dumating din yung beggar friend ni Cheong, kaya nag-mental breakdown si Namdu. Mabilis lumabas si Cheong para sunduin si Yuran. Masayang naglakad yung dalawa ng magkasama. Nasa kabilang side ng kalsada si Junjae, laging nakatingin kay Cheong. Sa intersection, nakilala ni Cheong si Junjae. Nung tinawag ni Cheong yung pangalan ni Junjae, sobrang nagulat si Yuran. Agad sinabi ni Yuran na may anak din siyang si Junjae, pero nagkahiwalay sila at hindi na sila magkikita ulit. Pagkarinig nun, naintindihan din ni Cheong at ipinasa niya yung iniisip niya kay Junjae. Dahil doon, nalaman ni Junjae na yung nanay niyang nawawala ng 10 taon ay nasa harap niya lang. Nagkatitigan yung mag-ina ng hindi kumukurap. Lahat ng pananabik nasa mata nila. Tumakbo si Yuran para yakapin si Junjae ng mahigpit. Walang nabago sa pagiging mag-ina nila. Nag-set sila ng appointment para magkita ng pribado at mag-usap. Sinabi ni Junjae na tumakas siya sa bahay kasi sobrang namimiss niya yung nanay niya. Pero nung nakita niyang healthy si Yuran, sobrang saya niya. Nakita ni Junjae na umiiyak yung nanay niya at maingat siyang kumuha ng tissue para punasan yung luha niya. Sa moment na to, pakiramdam ni Junjae sobrang liit ng nanay niya. Gusto lang ni Junjae yakapin yung nanay niya araw-araw hanggang mapuno yung puso niya. Sobrang saya ng lahat na nahanap na ni Junjae yung nanay niya. Tapos kumanta yung buong pamilya ng happy birthday para kay Cheong. Magbo-blow out na sana si Cheong ng candles, pero sabi ni Junjae kailangan muna siyang mag-wish. Hindi inaasahan. Diretsong sinabi ni Cheong na gusto niyang mamuhay ng masaya kasama si Junjae forever. Magpuputol na sana sila ng cake, pero gusto ni Cheong sindihan ulit yung candles para i-celebrate na nagkita ulit si Junjae at yung nanay niya. Nung sinabi ni Namdo na nahanap na ni Junjae yung nanay niya, bumagsak si Shia sa kinatatayuan. Lahat ng party natatapos at uuwi rin ang lahat. Yung mga natira, nag-usap-usap. Biglang tinanong ni Namdo tungkol sa high school friend ni Yuran na si Jihyun. Pagkarinig ng pangalan, agad nagbago yung mukha ni Yuran. Sabi niya, si Seo-hee yung taong yon. Sabi ni Namdo, iniimbestigahan nila yung isang killer na si Dae-young at may relasyon si Jihyun sa kanya. Habang nagsasalita si Namdo, pinigilan siya ni Junjae. Nasa labas ng pinto si Shia. Sakto namang bumalik si Tae-oh, kaya hinila siya ni Shia palabas para uminom kasama niya. Nag-confide si Shia na alam na pala niya na si Yuran yung nanay ni Junjae. Pero sobrang sama ng trato niya kay Yuran noon. Kaya gusto niyang ayusin muna yung relasyon na to bago niya sabihin kay Junjae. Dahil naiintindihan ni Tae-oh yung one-sided feelings ni Shia, pinayuhan niya si Shia na bitawan na yung feelings niya. Sa side na to, agad nagbigay si Junjae ng info kay Officer Hong. Sinabi ni Junjae na si Seo-hee ang Jihyun. Na-deduce ni Officer Hong na posibleng inutusan ni Seo-hee si Dae-young na atakihin si Junjae pero hindi malinaw yung purpose niya. Nung naalala ni Junjae yung hint ni Chi-hyun, agad niyang naisip yung inheritance issue pero hindi naniwala si Officer Hong. Sa side na to, sinuwerte yung secretary at nakaligtas sa panganib. Sabi ng doktor, sobrang rare feat daw nun. Sa panaginip ng secretary, nakita niya yung dalawang killer ni Damryong, sina Chi-hyun at Namdo, sa present. Sa side na to, inihatid ni Tae-oh si Shia pauwi. Nung muntik nang matumba si Shia, sinalo siya ni Tae-oh. Sinabi ni Tae-oh na pipigilan niya yung feelings niya kay Shia. Kasabay nun, hinikayat niya si Shia na sabihin lahat ng nararamdaman niya kay Junjae kahit ano pa maging outcome. Pinilit ni Cheong si Namdo na sabihin lahat tungkol kina Seo-hee at Dae-young. Nalaman ni Cheong na si Chi-hyun yung anak nila. Tapos dinala ni Cheong si Yuran sa bedroom niya. Nung nakita ni Cheong yung gift ni Junjae, sobrang saya niya. Mas lalo pang na-excite si Cheong nung sapatos at cotton pala yun. Nasa kumpanya si Chi-hyun nung dumating si Junjae para hanapin siya. Pinapalabas ni Chi-hyun yung lahat para makapag-usap silang dalawa. Tinanong ni Junjae kung nasaan yung tatay niya. Pinilit pa rin sabihin ni Chi-hyun na nagta-travel daw pero hindi naniwala si Junjae. Pinawi niya yung mga sinabi niya kanina at umalis. Agad nag-imbestiga si Officer Hong. Walang record na umalis ng bansa si Il-jong sa nakaraang 6 na buwan kaya siguradong nasa bansa pa siya. Tinawagan ni Junjae si Namdo para maghanda ng plano.
Narinig ni Cheong yun at gusto rin niyang tumulong. Pinakiusapan ni Yoran si Jinju na tulungan siyang ilabas si Seo-hee. Kahit matalino si Yoran, si Jinju pa rin ang nakaisip ng paraan. Pagkatapos mag-imbestiga ni Tae-oh, nalaman niya na sobrang satisfied daw yung pamilya ni Seo-hee sa extermination ng ipis. Kaya nag-disguise siya at yung teammates niya bilang mga empleyado ng pest control company. Nag-abang sila hanggang gabi. Nung lumabas si Seo-hee, agad silang kumilos. Worried na nagbigay si Officer Hong ng maraming instructions. Pagpasok sa bahay, kanya-kanyang task yung lahat. Huminto si Junjae at tiningnan yung dati niyang bahay. Task ni Cheong na yayain si Chi-hyun kumain para ma-hold niya. Task ni Tae-oh na i-hack yung camera system. Si Nam-do naman, dinistract niya yung maid para makapasok si Junjae sa kwarto ni Seo-hee para mag-imbestiga at maglagay ng wiretap. Tapos palihim umakyat si Junjae para hanapin si Il-jung. Nadurog yung puso ni Junjae nung nakita niyang halos wala nang makita yung tatay niya. Nagsalita si Junjae para malaman ni Il-jung na yung dumating ay yung anak niya. Naghinala yung maid nung narinig niya yung ingay sa taas. Tinulungan ni Junjae maglakad yung tatay niya pero tumanggi si Il-jung. Sinabi ni Junjae na si Seo-hee ang nagpapalala ng paningin ng tatay niya pero akala ni Il-jung gusto lang saktan ni Junjae yung stepmother niya. Para kay Il-jung, sobrang gentle pa rin si Seo-hee at kailangan lang daw ng surgery sa mata niya. Nung sinabi ni Junjae lahat ng kasalanan ni Seo-hee, sabi ni Il-jung scammer daw yung anak niya sa labas at ngayon bumalik si Junjae para i-scam siya. Nagulat si Junjae nung narinig niya yon. Nung narinig ng maid yung malakas na ingay sa taas, agad siyang tumawag kay Chi-hyun. Doon na-realize ni Chi-hyun na niloko siya ni Cheong. Pagkaalis ni Chi-hyun, lumitaw si Dae-young. May dala siyang martilyo at lumapit kay Cheong. Hindi inaasahan, ginamit ni Dae-young yung martilyo para sirain yung fire protection system sa taas. Bumuga yung tubig kaya napilitan si Cheong tumakbo. Tapos nagsimula yung nakakakabang habulan ni na Cheong at Dae-young. Nag-abang si Cheong sa top floor at hinila palabas si Dae-young. Nagdesisyon si Cheong na burahin lahat ng memories ni Dae-young. Pero hindi inaasahan, aksidente niyang nakita yung ending nila ni Junjae sa previous life. Nung nalaman ni Cheong na niloko na naman siya ni Junjae, sobrang disappointed siya. Nalito si Dae-young at hindi niya alam kung sino siya. Balak ni Cheong gawing tanga si Dae-young at ipakulong siya. Pero nung nakita ni Cheong yung malulungkot na memories, sumakit yung puso niya. Sa side na to, wala nang choice si Junjae. Nakiusap lang siya sa tatay niya na maniwala sa kanya kahit isang beses. At kailangan nilang umalis ni Il-jung sa delikadong lugar na to pero ayaw umalis ni Il-jung. Walang magawa si Junjae, tumingin siya kay Il-jung at umalis. Pagkatapos, mabilis umatras yung tatlo. Sa oras na to, mag-isa si Il-jung sa kwarto, umiiyak. Samantala, umuwi mag-isa si Cheong. Tiningnan niya yung bahay at naalala yung masayang araw nila ni Junjae dito. Nagsisi si Cheong at nagdesisyon siyang umalis. Nung umuwi si Chi-hyun, agad niyang kinuwestiyon si Il-jung pero itinago ni Il-jung lahat. Binigay ni Tae-oh kay Junjae lahat ng documents na ninakaw nila. Kinumpirma ni Tae-oh na sa will ni Il-jung, si Seo-hee at si Chi-hyun ang magmamana ng lahat ng property. Binigyan ni Junjae si Officer Hong ng isang kahon ng maliliit na karayom at yung gamot na nakuha niya. Naghinala si Junjae na ginagamit yon ni Seo-hee para saktan yung tatay niya. Bukod doon, puno ng kakaibang bulaklak yung kwarto ni Seo-hee. Isang tingin pa lang ni Nam-do, alam niya na aconite yon. Sabi ni Officer Hong, may mga assassination na gamit yung bulaklak na ilang taon na ang nakalipas. Susubukan ni Officer Hong kumuha ng search warrant sa lalong madaling panahon. Kaya hinanap ni Officer Hong si Dae-young at nalaman niyang tuluyan na itong nawalan ng memory. Sa bahay, pumasok si Junjae sa kwarto at narinig niya si Cheong na nagpapatugtog ng malakas. Umakyat si Junjae para patayin yung music at tingnan kung okay siya pero malamig siyang pinalayas ni Cheong. Malungkot bumaba si Junjae sa sala para matulog kasama si Nam-do. Habang nasa kotse, nalaman ni Seo-hee na nawalan na ng memory si Dae-young. Sinamantala niya yung pagkakataon para ipaniwala kay Dae-young na si Junjae ang kalaban niya. Pag-uwi ni Seo-hee, binilang niya yung gamot at nalaman niyang may nawawala. Kaya tinanong niya yung maid at nalaman niyang kahapon, may exterminator na pumasok sa bahay. Tapos ipinainom ni Seo-hee kay Il-jung yung gamot. Nung naalala ni Il-jung na namatay sa pagkabulag yung dalawang dating asawa ni Seo-hee, kinuha niya yung balot ng sigarilyo at itinapon sa basurahan. Hindi niya in-expect na nakita lahat ni Seo-hee. Sa gabi, hirap matulog si Il-jung kaya lumabas siya. Hindi sinasadya, narinig niya yung usapan ni na Seo-hee at Dae-young. Kasabay nito, narinig din ni Officer Hong sa labas. Nabigla si Il-jung nung nalaman niya yung totoo. Hindi sinasadya, nakagawa si Il-jung ng ingay. Lumabas si Seo-hee para tumingin sa paligid pero wala siyang nakita. Papasok na sana siya nang makita niya si Il-jung na nakatago sa likod ng salamin. Umakyat si Il-jung para patayin yung phone niya at itinago niya yon sa ilalim ng kama. Sa oras na to, dinalhan siya ni Seo-hee ng gamot.
Tapos sinabi ni Seohee na may aasikasuhin siya at kailangan niyang lumabas. Ginamit ulit ni Iljong yung balot ng sigarilyo at itinapon sa basurahan, pero hindi niya alam na nilason na ni Seohee yung baso ng tubig. Kaya inaya ni Seohee si Ji-hyun kumain sa mataong lugar para gumawa ng alibay, pero bad feeling agad si Ji-hyun kaya magalang siyang tumanggi at tumiretso pa uwi. Mabilis inatake sa puso si Iljong. Sinubukan ni Iljong abutin yung phone para tawagan si Junjae, pero si Junjae nasa sala at nag-iimbestiga kaya hindi niya alam. Habang namamatay si Iljong, kailangan niyang ilabas lahat ng nararamdaman niya sa isang voice message. Pumasok si Junjae sa kwarto at narinig niya yung paghingi ng tawad ng tatay niya sa voice message. Agad nagmaneho pa uwi si Junjae. Pagdating niya, nakita niya yung ambulansya sa harap ng gate. Inilabas ng staff yung katawan ni Iljong sa harap ni Junjae. Nakumpirma ni Junjae na tuluyan nang namatay yung tatay niya. Sa moment na to, sobrang nawalan ng pag-asa si Junjae. Lumuhod siya sa sakit. Hindi niya matanggap yung ganito kalupit na realidad. Ilang oras lang ang nakalipas nung nagmamadaling pumasok si Ji-hyun sa kwarto, narinig niya yung huling message ni Iljong kay Junjae. Pagkatapos makumpirma ni Ji-hyun na patay na si Iljong, inayos niya muna yung lason bago tumawag ng ambulansya. Pagkatapos nun, nagkunwari si Ji-hyun na malungkot at nakipag-cooperate sa pulis para mag-imbestiga. Nung tinanong ng pulis si Seohee, sinabi ni Ji-hyun na umalis siya ng bahay 2 oras na ang nakakaraan. Nung lumabas si Ji-hyun at nasalubong si Junjae, agad sumugod si Junjae at sinuntok si Ji-hyun ng ilang beses. Pati yung pulis, tinulak pa ni Junjae palayo. Galit na galit si Junjae kasi akala niya sina Ji-hyun at yung nanay niya yung dahilan ng pagkamatay ni Iljong. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-atake ni Junjae na parang wala sa sarili. Nang dumating lang si Officer Hong, saka kumalma si Junjae. Nagsisi si Junjae, iniisip niya kung bakit hindi siya kumilos ng mas maaga. Tapos pumunta silang 3 sa hospital, kasama si Cheong. Nung nakita ni Cheong si Junjae na mag-isa, nakaupo sa sahig, dahan-dahan siyang lumapit at niyakap siya. Sa oras na to, iyak lang ang nagawa ni Junjae. Pinakiusapan niya si Cheong na tulungan siyang burahin lahat ng masakit na memories, pero hindi niya magawa kasi mahal na mahal pa rin niya yung tatay niya. Tapos pumunta rin si Yoran sa hospital. Hindi niya in-expect na biglang mawawala si Iljong ng ganun kabilis. Sinisi ni Yoran si Iljong kasi tinrato raw siya na parang stranger sa hospital. Nung narinig yon ni Junjae, na-realize niya na dahil yon sa hindi na makita ng maayos ng tatay niya. Sinabi ni Junjae na may retinal injury si Iljong kaya hindi niya nakita si Yoran, kaya napahimatay lang siya. Pero ngayon kalmado na ulit si Seohee. Tinawagan niya yung lawyer para i-announce yung will. Isinara ni Ji-hyun yung kurtina at tinanong niya si Seohee kung siya ba yung may kasalanan. Inamin ni Seohee at sinabi niya kay Ji-hyun na kapag nabuking lahat, tiyak na itatanggi ni Ji-hyun yung krimen. Lumabas si Ji-hyun at nakipagkita kay Namdo. Inaya ni Ji-hyun si Namdo at tinakot siya. Iba si Namdo kay Junjae. Siya yung klaseng swindler na walang pakialam kung mabuti o masama yung tao, kaya kayang-kaya siyang ipakulong ni Ji-hyun kahit kailan. Natatakot si Namdo, kaya pumayag agad siya sa request ni Ji-hyun na patayin si Junjae. Sa huli, sinabi ng doktor na stroke ang cause of death ni Iljong. Nakakuha si Officer Hong ng search warrant at agad nilang hinalughog yung bahay. Pero kahit halughugin ng pulis yung buong bahay, hindi pa rin nila nahanap yung hinahanap nila. Sa lamay, pumunta si Yoran para magsindi ng insenso kaya nalito si Ji-hyun. Tapos nagkita sila sa banyo. Gumamit si Ji-hyun ng mga mapanlait na salita para kay Yoran at kay Junjae kaya nagalit si Yoran at sinampal si Ji-hyun. Pasampal na sana pabalik si Ji-hyun nung lumitaw si Cheong. Hinawakan ni Cheong yung kamay ni Ji-hyun at pumasok siya sa memory nito. Nalaman ni Cheong yung motive at yung ginawa ni Ji-hyun sa krimen. Tapos umuwi sina Cheong at Junjae para mag-imbestiga. Gaya ng nakita ni Cheong sa memory, bumaba sila sa basement. Binuksan ni Cheong yung secret door papunta sa isang kwarto kung saan dati nakatira si Dae-young. Nakita nila yung ebidensya na itinago doon ni Ji-hyun. Tapos agad pinangunahan ni Junjae yung pag-aresto kay Seohee. Tinanong ni Cheong si Junjae tungkol sa loop sa previous life nila. Nung binura niya yung memory ni Dae-young, aksidente niyang nakita yung mukha ng taong pumatay sa kanila ni Junjae sa previous life. Kilala nila pareho yung taong yon. Sinabihan ng lawyer si Seohee na manahimik lang o magkunwaring may sakit. Kailangan lang niyang makalusot sa 48 oras para manalo. Kahit anong gawin ni Officer Hong, hindi niya mapakuha yung statement ni Seohee. Nung lumabas si Junjae, yung malapit na si Namdo sinabi kay Ji-hyun na desidido na siyang patayin si Junjae ngayong gabi. Kalmadong lumabas si Ji-hyun sa police station at umasta na parang inosente. Nung pumunta si Junjae sa parking garage, bigla siyang inatake ni Namdo mula sa likod kaya hindi siya makagalaw. Nanonood si Tae-oh sa camera at nakita niya lahat. Natakot si Tae-oh at sinabi niya kay Cheong. Mabilis nilang sinundan yung location. Dinala si Junjae ni Namdo sa isang abandoned warehouse. Tinali ni Namdo si Junjae at tinurukan siya ng lason.
Sinabihan ni Jihyun sina Namdo at Jihyun na lumabas muna. Inamin ni Jihyun lahat ng krimen niya at tumawa pa siya. Bigla ring tumawa ng malakas si Junjae kaya nagulat yung lahat. May tumunog na phone mula sa kung saan. Ayaw na rin magtago ni Officer Hong. Lumabas din yung ibang pulis para hulihin yung mga kriminal. Lumalabas, lahat pala to ay palabas lang. Mas matalino si Junjae kaysa kay Jihyun. Satisfied siya nung nakita niyang dinadala na si Jihyun ng pulis. Tapos dumating din yung pulis para kontrolin si Jihyun. Nawala sa sarili si Jihyun, bumunot ng baril at itinutok kay Junjae. Parang panaginip yung tadhana. Pero this time si Cheong yung sumalo ng bala para kay Junjae. Mabilis kinontrol si Jihyun ng pulis. Nabigla si Junjae at hindi niya matanggap yung nangyari. Isa-isa na lang na may nawala sa kanya hanggang sa hospital. Nakiusap si Cheong na huwag niya siyang iwan mag-isa. Naalala ni Jihyun na yung laso na binigay niya kay Namdo may isang kahon pa sa bulsa niya. Nagkunwari si Jihyun na mag-CR at ininom niya yon. Dinala si Cheong sa operating room. Iniimbestigahan si Jihyun nang malason siya at bumagsak. Samantala, nakikipagtalo pa rin si Seo Hee kay Officer Hong. Biglang may pulis na pumasok at nag-report na namatay si Jihyun dahil uminom siya ng lason. Pagkarinig nun, tumakbo si Jihyun papunta sa anak niya. Sa huling sandali niya, sinabi ni Jihyun na ang pagiging anak ni Jihyun ay parang sumpa. Tapos, namatay si Jihyun. Kasabay nito, anxiously na naghintay yung tatlo sa surgery ni Cheong. Nag-report si Namdo na patay na si Jihyun. Disappointed si Junjae nung narinig niya na hanggang dulo, umiwas pa rin si Jihyun sa pananagutan. Sa wakas, dinala si Cheong sa recovery room. Nung tinanong ni Junjae yung doktor tungkol sa surgery, sabi ng doktor milagro daw. Sobrang weird ng lahat kasi normal na gumaling lahat kay Cheong. Tapos nagising din si Cheong. Agad lumapit si Junjae para tanungin kung masakit ba. Sinabi rin ni Junjae na kung hindi siya nagising, mamamatay siya kasama niya. Na-touch si Junjae at nagpasalamat kay Cheong na bumalik siya sa kanya. Umalis si Namdo pagkarinig nun. Pagkatapos ng trial, dinala si Seo Hee sa kulungan. Ang daming reporters at tao ang nanood. Nung nakita ni Dae-young si Seo Hee sa screen, kusa siyang nakipagkita kay Professor Kyung-won. Agad kinontak ni Professor Kyung-won si Junjae. Pagkatapos nun, hinahypnotize ni Professor Kyung-won si Dae-young. Bumalik si Dae-young sa panaginip niya sa New Year's Day. Naghanap sina Seung-gil at Nan ng master para basahin yung kapalaran nila. Sobrang malas daw ng kapalaran ni Seung-gil. Tatamaan daw siya ng kidlat pero ayaw umalis ng kaluluwa niya. Pagkarinig nun, sobrang nag-alala si Seung-gil. Sa gabi, tumakas sina Seung-gil at Nan pero hinarang sila ng mga tao ni Namdo. Anak pala si Namdo nung merchant na namatay sa beach. Binunot ni Namdo yung espada niya at pinugutan si Seung-gil. Hindi lang ipinaghiganti ni Namdo yung tatay niya, pati si Damryong. Pagkatapos pinainom ni Namdo si Nan ng lason na gawa sa aconite flowers. Nung nagising si Dae-young, sa kanya nalaman yung purpose niya sa buhay. Alam ni Dae-young na alam ni Professor Kyung-won ang lahat. Pero tahimik lang siya at nag-oobserba. Nawala sa sarili si Dae-young at sinakal si Professor Kyung-won. Buti na lang, dumating si Junjae sa oras para pigilan siya. Kung hindi, pinatay na sana si Professor Kyung-won. Dumating din yung pulis sa oras para kontrolin at dalhin si Dae-young. Tinitigan ni Dae-young si Namdo kasi si Namdo yung pumatay sa kanya sa previous life. Nag-disguise si Junjae bilang doktor at dinilit niya lahat ng medical records ni Cheong. Pagkatapos nun, dinala ni Junjae si Cheong pauwi. Sa gabi, humanap si Junjae ng dahilan para matulog kasama si Cheong pero tumanggi siya. Kinabukasan, hinatid ni Naminyong at yung asawa niya si Yuran pauwi pero hindi sila pinapasok ni Yuran. Ang dami nilang naisip na dahilan para makapasok. Hindi nila in-expect na makikita ulit nila si Director Kim. Kailangan ni Cheong mag-set ng appointment para makausap ng pribado si Naminyong at yung asawa niya. Nung umalis yung dalawa, tuluyan nilang nakalimutan yung usapan. Sobrang namangha si Namdo. Gusto pa nga niyang agawin si Cheong kay Junjae. Nainis si Junjae at hinabol si Namdo. Hindi napansin ni Junjae na biglang inatake sa puso si Cheong. Ilang araw sunod-sunod, inaatake rin sa puso si Cheong. Nawalan si Cheong ng sigla, kaya sobrang nasaktan si Junjae. Nagdesisyon si Junjae na i-enjoy yung huling romantic evening nila ni Cheong. Alam din ni Cheong yung balak ni Junjae, kaya nag-makeup siya ng todo. Kahit sobrang mahal ni Junjae si Cheong, lalo siyang nanghihina at pumapangit yung hitsura at wala siyang magawa para tulungan siya. Mas lalo tuloy nasasaktan si Junjae, kaya isinuot ulit ni Junjae sa kanya yung bracelet. Nagdesisyon siyang bumitaw para makabalik si Cheong sa dagat. Niyakap ni Junjae si Cheong mula sa likod at nakiusap na huwag burahin ni Cheong yung memories niya tungkol sa kanya. Gusto niyang maalala si Cheong at magpatuloy mabuhay. Pero iniisip ni Cheong na maghihirap lang si Junjae, kaya nagdesisyon siyang halikan siya para burahin lahat ng memories niya. Tapos binura rin ni Cheong yung memories ng mga tao sa paligid niya.
Pinuntahan ni Chiyong yung mga mahalagang friends niya. Kinamayan niya sila para burahin yung memories nila tungkol sa kanya. Gusto niyang tuluyan mawala sa mundong ito. Tapos pumunta si Chiyong sa beach para panoorin yung alon. Nag-hesitate si Chiyong sandali tapos tumalon siya sa pamilyar na dagat. Mabilis lumipas yung 3 taon pero parang walang nagbago. Ang pinagkaiba lang, si Junjae, parang laging may namimiss. Nag-take si Junjae ng law exam at gusto niyang maging prosecutor. Hindi in-expect ni Junjae na yung lugar kung saan siya nag-intern ay yung office na dati nilang pinang-scam. Pero ang galing niya talaga. Minsan after work lumalabas si Junjae para kumain kasama si Officer Hong. Si Namdo naman lumipat at naging sikat na lecturer. Sa ilalim ng dagat, nakapag-recover na si Chiyong at bumalik na yung lakas niya. Oras na para hanapin ulit ni Chiyong yung love niya. Sa oras na to, may delivery guy na nagde-deliver ng gamit. Nagtaka siya kung bakit nasa beach yung address. Biglang may kamay na umangat para kunin yung bag. Sa oras na to rin, sa banyo, may babaeng nakasuit na kakaibang nagdadry ng buhok. Yun pala yung sirena, si Chiyong. Sakto, may bus na dumaan. Mabilis sumakay si Chiyong at pumunta sa Seoul. Nakita ni Chiyong yung isang girl na nakatitig sa fish tank. Naawa si Chiyong at nagdesisyon siyang ayain siya kumain. Tapos nag-confide yung girl na pumunta siya dito dahil sa isang lalaki. Agad tinanong ni Chiyong kung mahal ba siya nung lalaki pero nag-isip yung girl sandali tapos umiling. Tapos pumunta si Chiyong sa bahay ni Junjae. Si Namdo yung nagbukas ng pinto. Pero dahil nabura na ni Chiyong yung memory niya, hindi niya kilala si Chiyong. Sa moment na to, kakauwi lang ni Yuran at in-invite niya si Chiyong pumasok para uminom. Nung pumasok si Chiyong sa pamilyar na bahay, hindi niya napigilan yung emosyon niya. Sanay na sanay si Chiyong na kinuha yung papel sa ilalim ng mesa, tapos tumakbo siya sa banyo kahit walang nagturo sa kanya ng daan. Sa oras na to, nagsimula na rin bumagsak yung first snow of the season. Kahit saan, puro memories nila ni Chiyong at Junjae. Nung nakita ni Chiyong na okay at komportable si Junjae kahit wala siya, naupo si Chiyong at nagsisi na bumalik pa siya. Sa moment na to, dumating si Junjae na may payong. Inabot niya yung kamay niya para hawakan ni Chiyong. Tinanong ni Chiyong kung bakit naaalala pa rin siya ni Junjae. Ang totoo, sinulat ni Junjae sa diary niya bawat moment nila ni Chiyong. Nagpunta si Junjae kung saan-saan at nakahanap siya ng beach house para sa kanilang dalawa. Nagyakapan sina Chiyong at Junjae ng matagal sa malamig na snow. Pagkatapos nun, nakabalik si Chiyong sa pamilyar na attic. Gusto halikan ni Chiyong si Junjae pero akala ni Junjae kukunin niya ulit yung memories niya kaya umiwas siya. Nung si Junjae naman yung gustong humalik, tumanggi si Chiyong. Mabilis lumipas yung panahon. Sa wakas, nagpakasal sina Chiyong at Junjae. Nag-aaral si Chiyong para sa university entrance exam noon, pero pinatulog siya ni Junjae. Nakapasa na si Junjae sa law exam noon at nagdesisyon siyang lumipat kasama si Chiyong sa tabing dagat. Buntis si Chiyong sa panganay nila, kaya mas lalo siyang malakas kumain. Halos araw-araw silang magkasama at ayaw na talaga nilang mapalayo sa isa't isa.